Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1861. Boom! Sa pagkakataong ito, nagsalubong ang kamao ng dalawang tao. Ang mga damit ni Huang Feng ay hinaypa ng napakalaking puwersa, pag-flutter, at tumindig ang kanyang mga balahibo. Ang kalaban ni Huang Feng ay nasa katulad na sitwasyon. Sa pagkakataong ito, ang dalawang tao ay puro lakas. Sila ay nag-aaway ng direkta, at walang kasanayan. Tungkol naman sa humanoid na nilalang na noon pa man ay lubos na nagtitiwala sa mga kakayahan nito, nabigla ito nang makitang wala talaga itong kapangyarihan sa mga tuntunin ng lakas. Karaniwang nililinang ng mga mababangas na hayop sa daang-libong bundok ang kanilang mga katawan. Sa makatuwid, ang mga mabangis na hayop sa daang-libong bundok ay karaniwang may mas malakas na katawan, at ang humanoid na nilalang na ito sa harap nila ay pareho. Gayunpaman, ang pisikal na lakas na dati niyang ipinagmamalaki ay walang anumang kalamangan sa harap ng isang kabataang tulad ni Huang Feng. Whoosh! Ang enerhiya na ginawa ng banggaan ay parang alon, na umaalon sa paligid sa isang bilog. Sizzle! Sa ilalim ng banggaan ng mga enerhiyang ito, ang malalaking puno ay nagkapira-piraso at naging pulbos. Ang paligid ni Huang Feng at ang mabangis na hayop ay naging patag na lupa, at wala ng mga punong maaaring umiral pa. Bang! Nang makita ni Meng Youer ang malaking enerhiya na damaloy, napagtanto na niya na may mali at gusto niyang tumakas sa malayo. Gayunpaman, dahil siya ay nasugatan, ang kanyang mga paggalaw ay medyo mabagal. Pagkatapos, siya ay tinamaan ng enerhiya at pinalipad, na nagdaragdag sa kanyang mga pinsala. Mabilis na nagpumigla si Meng Youer na bumangon na may takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang epekto ng pagkalat lamang ng enerhiya ay sobrang nakakatakot. Makikita kung gaano kalakas ang dalawang taong naglalaban sa gitna ng enerhiya. Gayunpaman, si Meng Youer ay hindi nang ahas na magpatuloy sa pananatili dito. Ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa lakas ng lalaki at ng hayop, at siya ay nasugatan noon. Ngayon lang, naapektuhan siya ng resulta ng away ni Huang Feng at ng iba pa, na nakadagdag sa kanyang mga pinsala. Kung patuloy siyang maghihintay dito, naramdaman ni Meng Youer na maaaring maapektuhan siya hanggang mamatay sa resulta ng away ni Huang Feng at ng iba pa. Gayunpaman, si Meng Youer ay hindi nang ahas na tumakbo ng napakalayo. Natatakot siya na hindi siya mahahanap ni Huang Feng mamaya. Kailangang malaman ng isa na siya ay malubhang nasugatan. Bagamat pinuprotektahan siya ni Huang Feng sa daan at siya ay nagpapagaling, ang pinsalang ito ay hindi magagamot sa maikling panahon, hindi pa banggitin na siya ay nasugatan lamang. Sa makatuwid, kung aalis siyang mag-isa ngayon, malamang na hindi na siya makakalabas ng 10,000 napakalaking bundok na ito ng buhay. Kasabay nito, nag-aalala rin si Meng Youer kay Huang Feng. Bagamat ang lakas ni Huang Feng ay muling nagpa-refresh sa kanyang pangunawa, paulit-ulit na nakagugulat sa kanya, ang mabangis na hayop na nagbagong anyo bilang isang tao ay kasing lakas din. Dati, kapag ang mabangis na hayop ay nag-transform sa isang tao, ito ay isang alamat lamang. Ngayon, nakikita niya talaga ito ng sarili niyang mga mata, at anumang mabangis na hayop na maaaring mag-transform sa isang tao ay hindi mahina. Kahit na si Huang Feng ay napakalakas, si Meng Youer ay nag-aalala pa rin sa kanyang puso. Dahil dito, hindi lumayo si Meng Youer. Sa halip, nakahanap siya ng isang lugar na hindi apektado ng kanilang enerhiya at nanatili doon. Gayunpaman, tiningnan niya si Huang Feng at ang iba pa mula sa malayo, binibigyang pansin ang mga pagbabago doon sa lahat ng oras. Sa oras na ito, nag-aaway na si Huang Feng at ang mabangis na hayop. Pabalik-balik ang magkabilang panig, palaipat-lipat at pabalik-balik sa lugar na iyon na nawasak na sa lupa. Ang kanilang bilis ay napakabilis na ang mga tao ay hindi nakikita ng malinaw ng kanilang mga mata. Maging si Meng Youer, na nakapag-cultivate ng mabuti, nang tumingin siya sa gitna ng larangan ng digmaan, nakita niya na ang kanyang line of sight ay hindi makasabay sa mga galaw ni Huang Feng at Huang Feng. Naririnig lamang niya ang tuloy-tuloy na, bang-bang-bang, na tunog, at ang nakapalibot na buhangin at mga bato ay lumilipad. Ito ay lubhang mapanganib. Si Meng Youer ay lihim na nag-aalala, ngunit nalaman niyang wala siyang maitutulong.
Sa oras na ito, biglang nakarinig si Meng Yaoir ng ilang dagandong. Huminto ang kanyang katawan, at pagkatapos, isang pag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ay dahil ang mga dagandong ay nanggaling sa likuran ni Huang Feng at ng iba pa, at ang mga gumawa ng ganoong tunog ay walang alinlangan na mabangis na hayop ng 10,000 napakalaking bundok. Sa madaling salita, dumating na ang mga reinforcement ng mamamatay tao na nakikipaglaban kay Huang Feng. Narinig din ni Huang Feng ang mga dagandong at sumimangot. Sa orihinal, siya ay bahagyang dahado sa pakikipaglaban sa humanoid na mabangis na hayop na ito. Ngayon, may reinforcements talaga ang kabilang partido. Kapag napalibutan na nila siya, mahihirapan siyang makatakas. Hindi inisip ni Huang Feng na ang kanyang invisibility skill ay magiging epektibo sa harap ng humanoid na mabangis na hayop na ito sa kanyang harapan. Sinubukan na ni Huang Feng ang puntong ito. Sa harap ng isang tunay na eksperto, ang invisibility skill ay walang silbi dahil ang mga ekspertong ito ay hindi gumamit ng kanilang mga mata upang makilala kung mayroong sinuman sa kanilang paligid, ngunit ang kanilang mga pandama. Ang invisibility skill ay maaari lamang linlanggan ang mga mata ng mga tao, ngunit walang paraan upang masil ang kakayahan ng mga tao sa pangunawa. Sa makatuwid, ang invisibility skill ay hindi invincible. Hindi imposibleng gamitin ang invisibility skill para makatakas sa harap ng isang eksperto, ngunit napakahirap. Dahil dito, hindi nang ahas si Huang Feng na ilagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa invisibility skill. Nang makitang malapit nang dumating ang mga reinforcements ng kalaban, hindi na niya kailangan makipaglaban hanggang kamatayan sa kalaban dito. Si Huang Feng, na may ideyang umatras, ay lumaban gamit ang kanyang palad at tinaboy ang kalaban. Pagkatapos, bigla siyang nagpatawag ng isang hukbo ng mga kalansay. Bagamat ang lakas ng mga kalansay na ito ay hindi kasing husay ni Huang Feng, pabayaan ang humanoid na mabangis na hayop sa harap niya, ang mga kalansay na ito ay may lakas ng isang first-class na eksperto. Bukod dito, marami pa sila kaya hindi naging problema na pansamantalang pigilan ang kalaban. Matapos ipatawag ni Huang Feng ang mga kalansay, mabilis na umatras ang kanyang figure. Tumingin siya kay Meng Yaoir sa malayo, pagkatapos ay sumugod siya at hinawakan ang kabilang partido, go! Pagkasabi noon ay kumislap ang kanyang figure at nawala sa kinatatayuan. Ang humanoid na mabangis na hayop ay natural na ayaw makita si Huang Feng na tumakas mula sa ilalim ng kanyang ilong. Gusto niyang humabol, ngunit ang mga kalansay na iyon ay natupad ng husto ang kalooban ni Huang Feng at mahigpit na pinalibutan ang humanoid na mabangis na hayop. Umuungol. Ang humanoid na mabangis na hayop ay nagpakawala ng galit na dagandong at nagpadala ng mga kalansay sa harap niya na lumilipad gamit ang isang palad. Gayunpaman, naabutan na siya ng ibang mga kalansay. Ito ay karaniwang imposible para sa kanya na makawala mula sa pagkubkob ng mga kalansay na ito sa maikling panahon. Hindi nagtagal, lumitaw ang ilang malalaking figure sa likod ng humanoid na hayop. Ang mga figure na ito ay ang mabangis na hayop ng 100,000 Mountains, at ang mabangis na hayop na pumatay sa sect leader na si Ching Song ay kabilang sa kanila. Nang makita ng mga mabangis na hayop na ito ang humanoid na mabangis na hayop, sila ay lubos na gumagalang. Iyon ang respeto mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Pagkatapos nito, nang makita nila ang mga kalansay, isa-isa nilang sinunggaban ang mga ito, na gustong panasan ang mga kalansay na ito. Gayunpaman, napaka-posible para sa mga first-rate na skeleton na matalo, ngunit upang patayin ang mga ito, kahit na may pagdaragdag ng ilang makapangyarihang mabangis na hayop, hindi ito posible na gawin ito sa maikling panahon. Nang patayin ng mga mabangis na hayop ang mga kalansay na ito, kinuha na ni Huang Feng si Meng Yaoir. Umuungol. Ang humanoid na mabangis na hayop ay nagtaas ng ulo at umungal, tinatakot ang ilang mabangis na hayop sa tabi nito na lumuhad sa lupa, nanginginig at hindi matapang na itaas ang kanilang mga ulo. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang humanoid na mabangis na hayop ay tumigil sa pag-ungol. Pagkatapos, kumislap ang figure nito, at humabol na ito sa direksyon kung saan umalis sina Huang Feng at Meng Yaoir. Ang mga natitirang mabangis na hayop ay sumunod din ng walang kaunting pag-aalinlangan. Ang mga mabangis na hayop na ito ay nangangaso sa mga disipulo ng mundo ng tao at sa mga tao ng lahing Diablo na nahulog sa bundok na ito. Sa panahong ito, marami na silang napatay na tao. Masasabing human world man o devil race, marami na silang nawala sa pagkakataong ito.
Ang mga taong ito ay hindi mamamatay sa kamay ng kabilang partido, ngunit sa mga kamay ng mabangis na hayop ng daang libong bundok. Maging ang mga tao ng mundo ng tao o ang mga tao ng lahing Diablo, minamaliit nila ang panganib ng daang libong bundok. Kung alam nila na ito ay napakadelikado, hindi nila inilagay ang larangan ng digmaan dito. Gayunpaman, huli na para isipin ito ngayon. Maging ang mga tao ng mundo ng tao o ang mga tao ng lahing Diablo, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagtakas mula sa daang libong bundok. Makalipas ang ilang araw na pagtakas, bagamat nawalan sila ng ilang tao, talagang napakaraming tao ang nakatakas. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi pa nagtatapos. Ang mga tao sa mundo ng tao at ang mga tao sa mundo ng Diablo ay ganap na nagalit sa mabangis na mga hayop sa daang libong bundok. Maging ang mga mabangis na hayop na laging nag-iisa at nakatutok sa paglilinang ay sunod-sunod na lumabas. Ito ang background ng humanoid na mabangis na hayop na ito na lumalabas. Ngayon, ang humanoid na mabangis na hayop na ito ay nakatingin kay Huang Feng. Bagamat mapanganib ang pakikipaglaban sa isang dalubhasa, ito rin ay isang mahusay na paraan upang mapabuti ang lakas ng isang tao. Sa makatuwid, itinakda na ng humanoid na mabangis na hayop si Huang Feng bilang target nito. Sa oras na ito, ang humanoid na mabangis na hayop na ito ay may mga mata lamang para kay Huang Feng. Para sa iba, maging mga disipulo man ito ng mundo ng tao o mga tao ng lahing Diablo, hindi na sila pinansin nito at tumutok sa paghabol kay Huang Feng. Sumunod din ang iba pang makapangyarihang ferocious beasts. Mula sa puntong ito, maging ang mga disipulo ng mundo ng tao o ang mga disipulo ng lahing Diablo, dapat silang magpasalamat kay Huang Feng dahil ang itsura ni Huang Feng ay nakakuha ng atensyon ng mga mabangis na hayop na ito. Sa ganitong paraan, hahabulin ng mga mabangis na hayop na iyon si Huang Feng, at ang iba ay natural na medyo ligtas. Siyempre, mayroon pa ring iba pang mabangis na hayop, ngunit ito ay talagang mas ligtas kaysa dati. Gayunpaman, kung alam ni Huang Feng, tiyak na ayaw niyang pasalamatan ng mga taong iyon dahil ayaw niyang matarget. Hindi ito biro. Kapag nahuli at napalibutan, si Huang Feng ay nasa panganib pa rin na mawala ang kanyang buhay. Tulad ng kay Meng Yaoer sa kanyang mga bisig, siya ay mas mapanganib. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring ilang paraan si Huang Feng na naging iligtas ng buhay, at ngayon ang pinakamalaki at pinakamahalagang paraan ng pagliligtas ng buhay ni Meng Yaoer ay si Huang Feng. Kapag kumilos na si Huang Feng, tiyak na matatapos na siya. Sa oras na ito, walang pakialam si Huang Feng sa kapaligiran. Desperado siyang tumakbo sa isang direksyon. Bagamat may dagdag na Meng Yaoer sa kanyang kamay, hindi ito masyadong nakaapekto sa kanyang bilis. Kasing bilis ng kidlat pa rin ang pagtakbo niya sa mga bundok. Kabanata 1862, binuhat ni Huang Feng si Meng Yaoer at tumakbo ng 3 hanggang 4 na oras. Kahit nasa kanyang malalim na puwersa sa loob, hindi na kinaya ni Huang Feng. Saka lang siya tumigil. Pagkalapag, bahagyang namula ang mukha ni Meng Yaoer. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Huang Feng. Ngayon lang, para makatakas, binuhat ni Huang Feng si Meng Yaoer at tumakbo. Pagkatapos ng lahat, si Meng Yaoer ay nasugatan. Kung tatakbo siyang mag-isa, tiyak na hindi niya malalampasan ang mabangis na hayop. Naunawaan din ni Meng Yaoer ang puntong ito, kaya nang binuhat siya ni Huang Feng, maliban sa pakiramdam na nahihiya sa kanyang puso, hindi niya napigilan ang mga aksyon ni Huang Feng. Alam din niya na sinusubukan siya ni Huang Feng na iligtas. Sa makatuwid, kahit na siya ay napakahiya sa kanyang puso, si Meng Yaoer ay walang sinabi. Ngayon lang, nang marinig siya ni Huang Feng, agad na umalis si Meng Yaoer sa yakap ni Huang Feng. Gabi na, humanap muna tayo ng mapagpahingahan. Hindi napansin ni Huang Feng ang pagbabago sa ekspresyon ni Meng Yaoer. Sa katunayan, ang kanyang kasalukuyang mga iniisip ay ang lahat sa mabangis na hayop na nagbago sa anyo ng tao. Hanggang ngayon, naglakbay na si Huang Feng sa maraming espasyo at nakakita ng maraming eksperto. Gayunpaman, ang lakas ng mabangis na hayop na iyon, kahit na sa mga eksperto na nakatagpo niya sa nakaraan, ay tiyak na nireranggo sa tuktok. Medyo mahirap pa rin para kay Huang Feng na talunin ito, lalo na ngayon, kasama si Meng Yaoer, tulad ng isang nasaktang pasanin sa tabi niya, ito ay mas mahirap. Siyempre, noong nakipag-away si Huang Feng sa kabilang partido noon, siya ay dahado.
Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. May dala pa siyang trump card. Bukod dito, kahit na siya ay dahado, magiging mahirap para kay Huang Feng na talunin ang kabilang partido. Gayunpaman, kung gusto niyang umalis, hindi siya mapipigilan ng kabilang partido. Kung hindi dahil kay Meng Yaoer, baka tumakas pa si Huang Feng. Gayunpaman, nasa 100,000 mountains sila ngayon. Ito ang teritoryo ng kabilang partido. Hindi siya ng ahas na lumipad, ngunit tiyak na ng ahas ang kabilang partido. Sa makatuwid, kailangang mag-ingat si Huang Feng. Oo, malumanay na tugon ni Meng Yaoer. Ang kanyang hitsura ay tulad ng isang batang miss mula sa isang malaking pamilya, nakalaan at matikas, ngunit medyo mahiyain din. Si Meng Yaoer ay nagkaroon ng paglilinang ng Gold Core Realm. Siya ang pinakamakapangyarihan kapag naglalakbay kasama ang iba pang mga kabataang disipulo. Bukod dito, siya ang magiging housemaster ng Tranquil Water Temple. Bilang karagdagan, siya ay napakaganda. Sa makatuwid, itinuring siya ng lahat bilang pinuno. Gayunpaman, pagkatapos sundan si Huang Feng, pinakinggan ni Meng Yaoer ang lahat ng sinabi ni Huang Feng. Ang pangunahing dahilan ay ang lakas ni Huang Feng ay masyadong malakas. Dahil dito, si Meng Yaoer ay hindi namamalayan na inilagay ang sarili sa mas mababang posisyon at nakinig sa mga pagsasaayos ni Huang Feng. Nagpalingalinga silang dalawa at maya-maya ay may nakita silang kuweba. Pagkatapos, nagtago silang dalawa dito. Pagkatapos, inilagay ni Huang Feng ang ilang sanga at dahon sa pasukan ng kuweba bilang takip. Madilim ang langit, at naghahabulan silang dalawa. Kaya naman, hindi sila ng ahas na magsindi ng apoy para magluto. Kung gagawin nila, ang target ay masyadong halata at ang apoy ay kakalat sa malayo. Sa kabutihang palad, pareho silang may disenteng pagtatanim. Kahit nalaktawan nila ang pagkain, hindi ito gaanong makakaapekto sa kanila. Ang kailangan nila ngayon ay pahinga, hindi pagkain. Matapos makapasok sa kuweba, umupo si Meng Yaoer at nagsimulang magtanim at gumaling. Hindi na kailangan ni Huang Feng. Ngayon lang siya gumamit ng sobrang lakas. Sa katunayan, hindi siya nasaktan. Ang kanyang panloob na puwersa ay bumabawi ng mag-isa, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Sa makatuwid, nagsimula siyang mag-obserba sa kuwebang ito. Hindi kalakihan ng kuwebang ito. 5 o 6 na metro ang lalim nito at 3 o 4 na metro ang lapad. Maaaring ito ang pugad ng isang mabangis na hayop. May mahinang amoy sa kuweba, na hindi masyadong kaaya-aya. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila na tumatakbo para sa kanilang buhay ay halatang walang pakialam. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, umupo rin si Huang Feng. Sa katunayan, ang kuweba ay napakaliit na walang makikita. Pagkatapos maupo, hindi sinasadya ni Huang Feng na tumingin kay Meng Yaoer. Tutal silang dalawa lang ang nasa kuweba. Sa oras na ito, nagkaroon ng oras si Huang Feng at talagang seryosong tumingin kay Meng Yaoer sa unang pagkakataon. Natuklasan niya na talagang napakaganda ni Meng Yaoer. Kumpara man sa mga babaeng nakapaligid sa kanya sa totoong mundo, hindi naman masama ang itsura niya. Marahil ito ay dahil sa paglilinang, si Meng Yaoer ay may mahinang ugali. Ito ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng lahat, ang mga babae ni Huang Feng sa totoong mundo ay nasa sekular na mundo. Naging abala sila sa lahat ng uri ng sekular na mga bagay araw-araw. Natural, hindi sila may kukumpara sa ganitong uri ng magsasaka. Sa nakaraang labanan, ang mga damit ni Meng Yaoer ay nasira ng husto, na nagpapakita ng maraming balat. Ang kanyang balat ay abnormal na puti at malambot, ganap na hindi katulad ng magaspang na pakiramdam ng ilang mga kababaihan na naglalakad. Gayunpaman, habang pinagmamasdan ni Huang Feng si Meng Yaoer, bigla niyang nalaman na ang balat ni Meng Yaoer ay nagsimulang dahan-daang pumula. Naging mabilis din ang kanyang paghinga. Bahagyang namula ang mukha niya, at parang may kirot. Ano bang problema mo? Mabilis na lumapit si Huang Feng at nagtanong. Hindi sumagot si Meng Yaoer, ngunit mas naging seryoso ang masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Inilagay ni Huang Feng ang kanyang kamay sa palso ni Meng Yaoer. Malambot at makinis ang pakiramdam nito. Gayunpaman, halatang walang mood si Huang Feng na dahan-daang maranasan ito ngayon. Hindi nagtagal, nalaman ni Huang Feng na ang panloob na hininga ni Meng Yaoer ay ganap na magulo.
Ang true chi sa kanyang katawan ay magulo sa lahat ng dako. Walang pattern sa lahat. Sa mga salita ng mundo ng martial arts, si Meng Yaoer ay nasa isang estado ng chi deviation sa oras na ito. Si Huang Feng ay hindi nang ahas na mag-antala. Mabilis siyang umupo sa likod ni Meng Yaoer at tinapik ang likod nito. Sa likod niya, may isang lugar kung saan napunit ang kanyang damit. Ang kamay ni Huang Feng ay tila dumampi sa balat ni Meng Yao. Ang banayad na pagpindot ay nagpang-inig sa puso ni Huang Feng. Pagkatapos, nalaman ni Huang Feng na ang balat ni Meng Yaoer ay tila mas namula pa. Si Huang Feng ay hindi nang ahas na mag-antala. Mabilis niyang ipinadala ang panloob na lakas sa kanyang katawan sa katawan ni Meng Yaoer at ginabayan ang magulong true chi sa katawan ni Meng Yao, upang sundan ang nakaraang landas. Ito ay hindi isang simpleng bagay. Kinailangan ding mag-concentrate ni Huang Feng sa paggawa nito. Kung hindi lang si Meng Yaoer ang malubhang masugatan dahil sa chi deviation, maging siya mismo ay makakaranas ng backlash dahil dito. Sa makatuwid, ipinikit ni Huang Feng ang kanyang mga mata sa oras na ito at itinuon ang lahat ng kanyang atensyon sa bagay na ito. Sa mabagal na paggabay ni Huang Feng, ang true chi sa katawan ni Meng Yaoer ay unti-unting naging matatag. Sa katunayan, ito ay isang napakadelikadong bagay. Maging ang amo ni Meng Yao, ay hindi nang ahas na basta-basta gumawa ng hakbang sa ganitong sitwasyon. Sa kabutihang palad, ang lakas ni Huang Feng ay mas malakas kaysa kay Meng Yaoer, kaya maaari itong may sigawan ng maayos. Matapos kumpirmahin ni Huang Feng na ang true chi sa katawan ni Meng Yaoer ay bumalik sa normal, binitawan niya ang kanyang palad at nagpakawala ng mahabang hininga ng maputik na hangin. Gayunpaman, nang imulat ni Huang Feng ang kanyang mga mata, nalaman niyang namumula pa rin ang balat ni Meng Yaoer at medyo nagmamadali pa rin ang kanyang paghinga. Dahil nakaupo si Huang Feng sa likod ni Meng Yao, hindi niya makita ang mukha ni Meng Yaoer. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ito ay tiyak na pula. Hindi kaya siya naka-recover mula sa estado ng chi deviation. Si Huang Feng ay may ganitong pagdududa at naghahanda siyang gabayan muli ang panloob na lakas sa katawan ni Meng Yaoer. Nang dumampi ang kanyang palad kay Meng Yao, malinaw na nanginig ang katawan ni Meng Yaoer. Then, she said softly, "Okay lang ako. Salamat, ayos ka lang. Buti naman." Nang marinig ang normal na boses ni Meng Yaoer, nakahinga rin ng maluwag si Huang Feng. Buti na lang ayos na siya. Gayunpaman, bakit si Meng Yaoer ay nasa ganoong estado ng chi deviation? Hindi ito maisip ni Huang Feng. Sa katunayan, si Meng Yaoer lang ang nakakaalam ng sitwasyong ito. Sa simula, si Meng Yaoer ay payapang naglilinang at nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala. Ito ay hindi isang problema. Gayunpaman, nagbago ang lahat pagkatapos umupo si Huang Feng sa tabi niya. Bagamat nakapikit si Meng Yaoer, naramdaman niyang pinagmamasdan siya ni Huang Feng. Nang ang mga mata ni Huang Feng ay nakatingin sa kanya, medyo hindi siya komportable. Iniisip kung paano siya hawak ni Huang Feng sa loob ng ilang oras sa kalsada, lalo nitong ikinahihiya si Meng Yao. Pagkatapos noon, sinimulan niyang hayaang tumakbo ang kanyang imahinasyon. Sa mundo ng paglilinang, maraming tao ang magiging mga kasamang daw sa dual cultivate. Ito ay mabuti rin para sa pagtaas ng lakas ng isang tao. Napakaganda ng reputasyon ni Meng Yaoer. Natural, maraming lalaking magsasaka ang gustong maging mga kasamahan ng Dao sa kanya. Sa kanila, walang kulang sa mga batang talento, o ang mga young masters ng iba't ibang sekta o matatanda. Gayunpaman, para sa mga taong ito, si Meng Yaoer ay palaging may magalang na distansya. Hindi niya kailanman naisip na maging mga kasama sa Dao noon. Hindi naman masama ang kanyang talento. Sa mga nakababatang henerasyon, tiyak na isa siya sa pinakamahusay. Sa makatuwid, hindi niya naramdaman na kailangan niyang maghanap ng makakasama sa Dao. Bukod dito, kahit na gusto niyang makahanap ng isa, kailangan niyang makahanap ng isang mas malakas kaysa sa kanya. Paano niya mahahanap ang isang taong mas mahina sa kanya? Gayunpaman, pagkatapos makilala si Huang Feng, tila nag-iba ang lahat. Bagamat hindi niya kilala kung sino si Huang Feng, nakita niya ang lakas nito sa sarili niyang mga mata. Bukod dito, tiyak na hindi matanda si Huang Feng. Mas bata pa siya sa kanya ng ilang taon. Gayunpaman, maaari siyang magkaroon ng napakalakas na lakas.
Ito ay talagang medyo hindi kapanipaniwala. Sa mundo ng paglilinang, ang lahat ay nakabatay sa lakas. Ang mga makapangyarihang tao ay natural na makakatanggap ng higit na atensyon. Bakit nakatanggap ng labis na atensyon si Meng Youer? Ang kanyang hitsura ay isa lamang sa mga dahilan. Sa katunayan, hindi ito ang pangunahing dahilan. Ang pangunahing dahilan ay mayroon siyang magandang kinabukasan. Naabot na niya ang Golden Core Stage sa murang edad. Ang gayong makapangyarihang tao na may malaking potensyal ay natural na makaakit ng pansin. Sinira ng hitsura ni Huang Feng ang ketulusan ni Meng Youer. Alam din niya na kung si Huang Feng ay kilala ng mga taong iyon mula sa ibang mga sekta, makakatanggap din siya ng hindi mabilang na atensyon. Ang gayong tao ay tiyak na hindi kilala. Hanggat payag siya, magkakaroon ng hindi mabilang na kababaihan sa cultivation world na magkukusa na lumapit sa kanya at maging mga kasamahan ng Dao. Dapat malaman ng isang tao na kahit na para sa mga matatandang tao, hanggat malakas ang kanilang lakas, hindi napakahirap na makahanap ng makakasama sa Dao. Hindi banggitin, si Huang Feng ay napakalakas at napakabata. Natural, mas sikat siya. Kabanata 1863. Bagamat ginugol ni Meng Youer ang karamihan sa kanyang oras sa paglilinang sa sekta at bihirang maglakad-lakad sa Jiangho, hindi ito nangangahulugan na hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Sa kabaligtaran, dahil maraming mga tao ang gustong maging dalawahang kasama sa paglilinang sa kanya, napakalinaw niya tungkol sa bagay na ito. Sa orihinal, hindi inisip ni Meng Youer si Huang Feng sa direksyong ito, ngunit ngayon lang, pagkaupo ni Huang Feng, kanina pa niya ito tinitingnan, na ikanalito ni Meng Youer. Isinasaalang-alang ba siya ni Huang Feng? Nais ba niyang maging dalawahang kasama sa paglilinang sa kanya? Kung ginawa niya ang kahilingang ito, dapat ba siyang sumang-ayon o tumanggi? Kung pumayag siya, mukhang masyadong casual. Kung hindi siya pumayag, magagalit ba si Huang Feng? Ang hindi alam ni Huang Feng ay nakatingin lang siya sa kanya dahil sa pagkabagot, na dahilan kung bakit nasa puso niya ang lahat ng uri ng iniisip ni Meng Youer. Sa oras na ito, si Meng Youer ay naglilinang, na isa ring bagay na nangangailangan ng konsentrasyon. Gayunpaman, dahil sa obserbasyon ni Huang Feng, tumakbo ang kanyang mga iniisip. Bilang resulta, naging sanhi ito ng true chi sa kanyang katawan na maging magulo, at ang kanyang buong pagkatao ay halatang nasa isang estado ng chi deviation. Sa kabutihang palad, maaga itong natuklasan ni Huang Feng, kung hindi, maaaring nasa panganib ang buhay ni Meng Youer. Gayunpaman, ang mga naunang iniisip ay hindi naglaho dahil sa chi deviation, at nag-isip pa. Naisip ni Meng Youer na si Huang Feng ay nakaupo sa likuran niya sa oras na ito, at ang kanyang palad ay dumampi pa sa kanyang balat. Ang pakiramdam na ito ay nagpang-inig sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, ang true chi sa kanyang katawan ay ginagabayan ni Huang Feng, at hindi niya kailangang gawin ito sa kanyang sarili. Kung hindi, ang kalagayang ito ng chi deviation ay magiging mas seryoso. Ito ang dahilan kung bakit, matapos siyang tulungan ni Huang Feng na ituwid ang true chi sa kanyang katawan, bahagyang namumula pa rin ang balat ni Meng Youer at mabilis ang kanyang paghinga. Lahat ng iyon ay dahil sa kahihiyan. Siyempre, hindi sasabihin ni Meng Youer kay Huang Feng ang ganoong dahilan. Wala siyang ganoong klase ng tapang. Si Huang Feng ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Akala niya ay nasugatan si Meng Youer kaya naman. Nagngangalit ito, ngunit ngayon na tinulungan niya itong ituwid ang daloy ng kanyang tunay na chi, hindi dapat masyadong malaki ang problema. Nakita ni Meng Youer na si Huang Feng ay nakaupo sa gilid at hindi na tumitingin sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag, pero sa parehong oras, medyo nadismaya siya. Gayunpaman, dahil wala si Huang Feng, hindi na siya kinakabahan. Sa wakas ay makakalma na siya at dahan daw ang i-regulate ang true energy sa kanyang katawan. Sa kabilang panig, si Huang Feng ay hindi rin idle. Pinagmamasdan niya ang sitwasyon sa paligid. Hindi pa banggitin ang mga mabangis na halimaw na humahabol sa kanila noon, maging ang lugar sa harap nila ay puno ng mabangis na hayop anumang oras. Matagal nang nandito si Huang Feng at naunawaan niya na sa daang libong bundok na ito, walang lugar na ganap na ligtas. Ang isang lugar na inaakala niyang ligtas ay maaaring magkaroon ng mabangis na hayop anumang oras. Sa makatuwid, kahit na nagtatago na sila sa kuweba, hindi nang ahas si Huang Feng na maging pabaya.
Binibigyang pansin niya ang sitwasyon sa paligid sa lahat ng oras. Hindi nagtagal, natuklasan ni Huang Feng ang sitwasyon. Sa direksyon kung saan sila nanggaling, may halatang tunog. Obviously, may tao na humahabol sa kanila. Sa oras na ito, narinig din ni Meng Yaoer ang tunog at binuksan ang kanyang mga mata. Sumenya si Huang Feng sa kanya na tumahimik. Tahimik na tumango si Meng Yaoer. Papalapit ng papalapit ang ingay sa labas. Kasabay nito ay ang dagandong ng mga mabangis na hayop. Mapapatunayan ni Huang Feng at Meng Yaoer na ito nga ang mabangis na hayop mula noon. Napabuntong hininga ang dalawa. Ang kuweba na ito ay nakatago, ngunit kapag sila ay natuklasan ng kabilang partido, sila ay magiging mga pagong sa isang banga. Ang nerbiyos ni Huang Feng ay tensyonado na, at ang kanyang mga mata ay naging mas seryoso. Medyo kinakabahan at natakot din si Meng Yaoer, ngunit nang makita niya si Huang Feng sa kanyang harapan, hindi niya alam kung bakit, ngunit kalmado ang kanyang puso. Nawala sa isang iglap ang kaba at takot na kanina lang nabuhay. Paprotektahan niya ako. Ang kaisipang ito ay bumangon sa puso ni Meng Yaoer. Ang kanyang mukha na kagagaling lang sa kalmado ay muling nagpakita ng dalawang kumpol ng pula. Sa kabutihang palad, ang likod ni Huang Feng ay nakaharap sa kanya ngayon, at ang atensyon nito ay wala sa kanya, kaya hindi niya ito nakita. Ang ikinabahala ni Huang Feng ay ang mga mabangis na hayop sa labas ay tila huminto hindi kalayuan sa kanilang kuweba. Sa pamamagitan ng mga puwang sa mga sanga na nakalagay sa pasukan ng kuweba, nakita ni Huang Feng na ang mabangis na hayop sa anyo ng tao na nakalaban niya noon ay nakatayo sa malayo. Sa oras na ito, ang mabangis na hayop ay hindi na kumikilos ng mag-isa. Sa tabi niya, maraming malalakas na mabangis na hayop ang nakatayo doon, nakatingin sa kaliwat kanan na parang may hinahanap. Tiyak na naiintindihan ni Huang Feng ang kanilang hinahanap. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng tunog. Sa oras na ito, kung sila ay natuklasan, sila ay tiyak na mahuhulog sa isang desperado na sitwasyon. Sa ilang sandali, napansin ni Huang Feng na ang isa sa mga mabangis na hayop ay nakatingin sa kanilang direksyon. Parang may hinahanap ang mga mata nito. Ang panloob na lakas ni Huang Feng ay agad na lumundag, at handa siyang lumabas sa pagkakakulong anumang oras. Gayunpaman, ang nakahinga ng maluwag kay Huang Feng ay ang mabangis na hayop sa anyo ng tao ay huminto lamang saglit dito bago nagpatuloy sa paghabol. Pagkatapos noon, ang mga mababanggas na hayop sa likuran niya ay sumunod din ng malapit sa likuran. Maging ang mabangis na hayop na nakatingin kay Huang Feng at ang iba ay sabay ding umalis. Tinansya ni Huang Feng na kung ang mabangis na hayop na iyon ay nanatili rito ng mas matagal, siya at si Meng Yaoer ay maaaring malantad. Sa kabutihang palad, hindi nangyari ang pinakamasamang sitwasyon. Sa oras na ito, ang mga mabangis na hayop ay umalis na. Nakahinga ng maluwag si Huang Feng. Pagkatapos noon, lumapit siya sa gilid ni Meng Yaoer at naupo muli. Susunod, hanggat hindi sila lumabas, napakaliit pa rin ng posibilidad na matagpuan. Wala na sila, magpahinga ka muna, sinabi ni Huang Feng kay Meng Yaoer. Tumango si Meng Yaoer at mabilis na kinokontrol ang kanyang isip, hindi hinayaang tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon. Sa oras na ito, kung siya ay muling maguguluhan, tiyak na hindi ito magiging magandang bagay para sa kanya at kay Huang Feng. Hindi nila kayang pahirapan ngayon. Si Huang Feng at Meng Yaoer ay nanatili sa makipot na kuwebang ito ng magdamag. Magdamag silang dalawa sa pagtatanim. Sa labas ng kuweba, may mga alon ng mabangis na hayop na umaatungal. Hindi lamang ang 10,000 bundok ay hindi naging mas ligtas sa gabi, ito ay naging mas mapanganib. Sa ikalawang araw, hindi nagmamadali sina Huang Feng at Meng Yaoer na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ang mga sugat ni Meng Yaoer ay hindi pa ganap na nakaka-recover. Kung ipagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay ngayon, ito ay makakasama sa kanyang paggaling. Tsaka naligaw na silang dalawa kaya hindi na sila nagmamadali. Sa makatuwid, nagpasya sina Huang Feng at Meng Yaoer na huwag munang umalis sa kuwebang ito pansamantala. Magpapahinga sila dito ng ilang araw at hahayaang gumaling si Meng Yaoer. Pagkatapos nito, hahanap silang dalawa ng paraan. Dahil dito, nanatili silang dalawa sa maliit na kuwebang ito. Matapos ang unang pagkamahiyain, sa wakas ay nakabawi si Meng Yaoer. Araw-araw, nagsusumikap siya upang linangin at makabangon.
Ipinagpalit din ni Huang Feng ang ilang gamot na kapaki-pakinabang sa pagbawi ng mga panloob na pinsala mula sa tindahan sa storage box para ubusin ni Meng Yaoer. Ang epekto ay hindi masama. Hindi ito nagulat ni Meng Yaoer. Sa ngayon, si Huang Feng ay napaka-misteryoso sa kanyang mga mata. Upang magkaroon ng ganoong nakakatakot na lakas sa murang edad, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Bukod dito, uminom siya ng ilang magagandang table tas, kaya hindi ito nakakagulat. Sa ilang araw na ito, paminsan-minsan ay lumabas si Huang Feng upang manghuli ng ilang mabangis na hayop para sa pagkain. Sa tuwing mag-iiho siya, buong atensyon ni Huang Feng ang sitwasyon sa labas. Natatakot siya na ang apoy sa kanyang tagiliran ay makaakit ng atensyon ng mga mabangis na hayop. Sa makatuwid, hindi gaanong kumain sina Huang Feng at Meng Yaoer nitong ilang araw. Gayunpaman, nakakapit silang dalawa. Ang mga sugat ni Meng Yaoer ay gumagaling din araw-araw. Ang kanyang sariling cultivation, kasama ang mga medicinal pill na ibinigay ni Huang Feng, kung minsan, si Huang Feng ay nag-iiniksyon pa ng panloob na enerhiya sa kanyang katawan upang matulungan siyang gumaling. Sa tuwing mangyayari ito, mamumula ang mukha ni Meng Yaoer at mas bumibilis ang tibok ng puso niya. Gayunpaman, sa tuwing kagat-kagat niya ang kanyang mga labi at nahihiyang ibinababa ang kanyang ulo, hindi niya tinatanggihan ang magandang intensyon ni Huang Feng. Sa wakas, pagkatapos ng 5 araw na pahinga, halos gumaling na ang mga sugat ni Meng Yaoer. Handa nang umalis ang dalawa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 araw na umalis si Meng Yaoer sa kuweba. Dati, ang lahat ng mga gawain ay hinahawakan ni Huang Feng, na nagpabilis ng tibok ng puso ni Meng Yaoer. Sa oras na ito, nang muli silang lumabas, tila mas tahimik ang paligid. Hindi mo ba iniisip na kakaiba ito? Hindi ba masyadong tahimik ang paligid? Sabi ni Huang Feng kay Meng Yaoer. Medyo, tumango si Meng Yaoer at sinabi, dati, dahil sa malaking digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, tila nagising ang lahat ng mabangis na hayop sa daang-libong bundok. Ang buong 100,000 mountains ay kumukulo sa mga mabangis na hayop sa lahat ng dako. Ang mga dagandong ng mabangis na hayop ay makikita sa lahat ng dako. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi na nila narinig muli ang ganoong tunog. Masyadong tahimik ang paligid. Actually, noong lumabas ako para manghuli ng mga mabangis na hayop nitong mga nakaraang araw, nadiskubre ko na parang paunti-unti na pala ang mga mabangis na hayop sa paligid. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta lahat, sabi ni Huang Feng. Sa nakalipas na ilang araw, nang lumabas si Huang Feng upang manghuli ng mga mabangis na hayop, sa simula, madali niyang mahanap ang mga ito. Nang maglaon, ang mga mabangis na hayop ay naging mas mahirap hanapin. Kadalasan, magtatagal para makahanap ng isa. Sa oras na iyon, walang pakialam si Huang Feng tungkol dito. Ngayong naisip niya ito, pakiramdam niya ay medyo kakaiba ito. May nangyari ba? Sabi ni Meng Yaoer. Ito ay napaka-posible. Tumango si Huang Feng at sinabi mo noon na ang mabangis na hayop na nagbagong anyo ng tao ay napakabihirang. Dahil lumitaw ito sa pagkakataong ito, sa palagay ko ay hindi magiging madali ang muling pag-iisa. Dapat may ginagawa ito. Narinig ko mula kay Master na ang mabangis na hayop ay may malakas na pakiramdam sa teritoryo. Kapag ang iba ay pumasok sa kanilang teritoryo, sila ay maglulunsad ng isang pag-atake. Kadalasan, ito ay isang sitwasyon kung saan hindi sila magpapahinga hanggang sa sila ay mamatay. Ang mga mabangis na hayop na iyon ay hindi dapat hayaan ang mga tao at mga demonyo ng madali. Sabi ni Meng Yaoer. Maaari pa ba silang humabol sa mundo ng mga tao? Sabi ni Huang Feng at saka ngumiti. Pakiramdam niya ay napaka-absurd nito. Gayunpaman, nagbago ang mukha ni Meng Yaoer at sinabing, hindi imposible. Kabanata 1864. Ang orihinal na nakangiting mukha ni Huang Feng ay biglang nagbago. Hindi makapaniwalang sabi niya, hindi pwede diba? Nabalitaan ko mula kay Master na maraming taon na ang nakalipas. May isang insidente ng mabangis na hayop na umatake sa isang lungsod. Bakas sa mukha ni Meng Yaoer ang ekspresyon ng alaala habang sinabi niya, matagal na iyon. Sa mga mabangis na hayop, mayroon ding isang napakalakas na mabangis na hayop. Ito ay naging hari ng lahat ng mga hayop. Nang maglaon, sa ilalim ng pamumuno nito, ang mga mabangis na hayop ay naglunsad ng aktibong pag-atake sa mga bayan sa mundo ng mga tao,
magkasama upang patayin ang mabangis na halimaw. Gayunpaman, ang insidenteng iyon ay isa ring kapahamakan para sa mga tao. Sa puntong ito, tumingin si Meng Youer sa nakamamatay na katahimikan sa paligid niya at sinabing, at sa pagkakataong ito, malaki ang posibilidad na mangyari muli ang parehong bagay. Dahil, sa mga mabangis na hayop, isa pang makapangyarihang mabangis na hayop ang lumitaw. Nakita ni Meng Youer ang lakas ng humanoid na mabangis na hayop sa kanyang sariling mga mata, kaya malinaw na malinaw sa kanya ang lakas nito. Ang gayong mabangis na hayop ay maaaring ganap na magpasakop dito ang lahat ng mabangis na hayop sa daang libong bundok. Ang tanong ngayon ay kung ang humanoid na ferocious beast, na maaaring pinag-isa ang lahat ng ferocious beast sa 100,000 mountains, ay may anumang intensyon na salakayin ang mga tao. Kung nangyari ito, ito ay maaaring maging isang mas malaking kalamidad kaysa sa nangyari maraming taon na ang nakalipas. Dahil ang mabangis na hayop na ito ay tila mas malakas pa. Bukod dito, huwag kalimutan na ang mga tao ng demon race ay nasa mundo pa ng mga tao. Bagamat hindi sila kakampi ng mabangis na hayop, kaaway din sila ng mga tao. Sa sandaling talagang gustong salakayin ng mga mabangis na hayop na iyon ang lungsod, ang mga tao ay kailangang harapin ang mga kaaway sa magkabilang panig ng sabay-sabay. At ang mga kaaway na ito sa magkabilang panig ay hindi madaling harapin. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Meng Youer na makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Nag-aalala siya sa mga tao, nag-aalala sa kanyang sekta, nag-aalala sa kanyang amo at sa mga nakatatandang kapatid na babae. Ngayong nabanggit mo na, pwede na talaga. Hinaplos ni Huang Feng ang kanyang baba at sinabi. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Meng Youer, inaliw niya ito, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Hindi ba matagumpay na nakaligtas ang sangkatauhan sa kalamidad maraming taon na ang nakalipas? This time, magiging maayos pa rin. Tsaka andito pa rin yung mga demonyong yun. Marahil ay makikipag-away muna sila sa mga mababangas na hayop at magkabilang panig ay masugatan. Sa oras na iyon, lalabas ang mga tao sa human realm upang linisin ang kalat at direktang alisin ang mga nakatagong panganib ng Grand Myriad Mountains at ng mga demonyo. Panipi. Mabuti sana kung ganoon ang kaso. Bumantong hininga si Meng Youer at sinabi. Ito ang pinaka-perpektong sitwasyon, ngunit hindi ito magiging madali para mangyari ito. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay ang lahing Diablo o ang Berserk Beast, ang kanilang pangunahing kalaban ay mga tao. Ang Devil Race at ang humanoid na Berserk Beast ay maaaring ituring na matalino, kaya maaaring hindi sila gumawa ng anumang katangahan. Sige, walang saysay na mag-alala dito. Bilasan natin at lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas, sabi ni Huang Feng. Malakas na tumanggaw si Meng Youer. Walang silbi ang pag-aalala dito. Kung talagang gustong salakayin ng Berserk Beast ang bayan ng tao, magiging napakagulo at mapanganib sa labas. Hindi niya maipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras dito. Kinailangan niyang lumabas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon ay nagmamadali na silang dalawa sa paglalakad. Halos gumaling na ang mga sugat ni Meng Youer, kaya hindi na siya magiging pabigat. Kaya naman nagmamadali silang dalawa sa paglakad. O sige, dito ka muna. Pumunta ako sa harap at titingnan. Kung umalis na ang mga Berserk Beasts na yan, lilipad na tayo dito. Mabilis lang at hindi tayo maliligaw. Kung may mga Berserk Beasts pa na umaatake, dito ka na lang. Ililigaw ko sila tapos hahanapin kita. Sa kalagitnaan, biglang may naisip si Huang Feng at sinabi kay Meng Youer. Malinaw, kung maaari silang lumipad, ang kanilang bilis ay magiging mas mabilis. At saka, kung kaya nilang lumipad sa himpapawid, napakaganda ng kanilang paningin, kaya hindi na nila kailangang mag-alala na mawala. Gayunpaman, dahil hindi siya sigurado kung talagang umalis na ang Berserk Beasts dito, kailangan muna itong subukan ni Huang Feng. Kung hindi, kung sila ay padalos-dalos na lumipad, silang dalawa ay nasa panganib. Sige, ingat ka. Si Meng Youer ay hindi mapagpanggap. Alam din niya na ang kanyang lakas ay mas malala kaysa kay Huang Feng. Maaari pa ring makatakas si Huang Feng mula sa pagkubkob ng Berserk Beasts. Kung siya ay tinarget ng Berserk Beast sa himpapawid, maaari siyang mamatay sa lugar. Sa oras na ito, medyo komplikado pa rin ang mood ni Meng Youer.
Inaasahan niyang matagumpay na makakaalis si Huang Feng at walang mga berserk beast na lalabas na haadlang sa kanila. Kung ganoon, magiging mas maginhawa para sa kanila na lumabas. At the same time, on the other hand, she hopes that there would be berserk beasts hamarang sa kanila. Sa kasong iyon, ito ay magpapatunay na ang kanilang naunang hula ay mali. Ang berserk beasts ay hindi umalis sa 100,000 mountains. Hibernate lang sila. Tumango si Huang Feng kay Meng Yaoir. Sa kanyang masalimuot na kalagayan, naglakad sila pasulong saglit bago sila nagsimulang umangat sa hangin. Sa proseso ng pag-angat ni Huang Feng sa hangin, medyo nag-aalala rin siya. Kaya naman, palagi niyang binibigyang pansin ang sitwasyon sa paligid niya. Kapag may nakita siyang mali, agad siyang aalis at itatago ang sarili para mawala ang mga berserk beasts. Naniniwala si Huang Feng na hanggat hindi ito isang berserk beast na naging anyo ng tao tulad ng dati, napakababa pa rin ng posibilidad na matuklasan ang kanyang invisibility technique. Gayunpaman, pagkatapos manatili sa ere ng ilang sandali, hindi nakita ni Huang Feng ang isang berserk beast na lumitaw. Ito ay malinaw na naiiba sa nakaraang sitwasyon. Noong nakaraan, tulad ng paglipad ni Huang Feng sa himpapawid, isang malaking grupo ng mga berserk beast ang kinubkob si Huang Feng. Parang pinasok ni Huang Feng ang kanilang tahanan. Gusto nilang itaboy si Huang Feng, o patayin man lang. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ni isang lumilipad na berserk beast ang nakita. Naghintay sandali si Huang Feng, at pagkatapos makumpirma na walang lumilipad na berserk beasts, lumapag siya sa lupa at naglakad patungo kay Meng Yaoir, na nagsasabi, "Umalis na tayo sa langit. Walang lumilipad na berserk beast sa langit." Sige, tumango si Meng Yaoir. Alam na niya ang resulta, ngunit kung iyon ang kaso, malamang na totoo ang kanilang naunang hula. Dahil dito, lalo siyang nag-aalala tungkol sa labas ng mundo. Mabilis na umangat sa ere ang dalawa at saka lumipad. Ang ikinagulat ni Meng Yaoir ay ang bilis ng paglipad ni Huang Feng ay hindi mabilis, kung ikukumpara sa kanya. Bukod dito, ang kanyang paraan ng paglipad ay tila iba sa kanila. Hindi ba kailangan mong gamitin ang Imperial Sword Flight? Tumingin si Meng Yaoir kay Huang Feng at nagtanong. Paglipad ng Imperial Sword, bahagyang natigilan si Huang Feng. Sa pagtingin sa lumilipad na espada sa ilalim ng mga paa ni Meng Yaoir, naunawaan niya. Pagkatapos ay umiling siya at sinabing, "Hindi ito itinuro sa akin ng aking amo." Si Huang Feng ay natural na dahilan. Sa totoo lang, wala man lang siyang master. Gayunpaman, upang hindi maging kainahinala si Meng Yao, maaari lamang niyang sabihin ito. Hindi nagturo. Natigilan si Meng Yaoir. Ang lakas ni Huang Feng ay napakalakas, kung gayon ang kanyang lakas ay dapat na isang dalubhasa. Sa huli, si Huang Feng ay may napakalakas na kasanayan, ngunit hindi niya alam kung paano gamitin ang Imperial Sword Flight. Kailangang malaman ng isa na ang Imperial Sword Flight ay ang pangunahing nilalaman ng pagtuturo ng karamihan sa mga sekta ng paglilinang. Hanggat ang isa ay cultivator, kakaunti ang hindi alam kung paano gamitin ang Imperial Sword Flight. Sa pag-aakalang ang Panginoon ni Huang Feng ay talagang kakaiba, sinabi ni Meng Yaoir kay Huang Feng, "Kung gayon, tuturuan kita." Talagang napakasimple nito. Ang bilis ni Huang Feng ay hindi mabilis. Kung gusto nilang dalawa na mapabilis, mas mabuti kung alam din ni Huang Feng kung paano gamitin ang Imperial Sword Flight. Sa makatuwid, nagpasya si Meng Yaoir na turuan si Huang Feng. At para makapagturo sa isang mahusay na dalubhasa tulad ni Huang Feng ng mga pinakapangunahing bagay, bahagyang ipinagmamalaki ni Meng Yaoir ang kanyang puso. Okay, tumango si Huang Feng at sinabi. Siya ay umaasa sa kanyang balabal upang lumipad ngayon, pati na rin ang pag-activate ng kanyang panloob na puwersa. Hindi siya makakalipad ng masyadong mahaba, at uubusin ito ang kanyang panloob na puwersa. Para naman sa Imperial Sword Flight ni Meng Yaoir, naiinggit din si Huang Feng. Ang Imperial Sword Flight ay halatang mas mabilis at mas madali kaysa sa bilis ng paglipad niya. Bagamat nakakonsumo din ito ng True Chi, napakaliit ng halagang nakonsumo. Bukod dito, kailangang sabihin na ang hitsura ng Imperial Sword Flight ay talagang napakagwapo. Pagkatapos noon, sinabi ni Meng Yaoir kay Huang Feng ang mnemonic ng Imperial Sword Flight. Ang kasalukuyang martial arts cultivation ni Huang Feng ay hindi mababa, kaya mabilis niyang naalala at naunawaan ang mga mnemonic chants na ito.
Gayunpaman, hindi sapat ang pag-alam lamang sa mga mnemonic chants. Kailangan din niya ng flying sword. Hindi lahat ng espada ay maaaring gamitin bilang lumilipad na espada. Hindi napigilan ni Meng Yaoir ito dahil isang espada lang ang nasa kanya. Sa kabutihang palad, sa daang libong bundok na ito, nagkaroon ng malupit na labanan. Maraming tao mula sa human realm at ang demon race ang namatay dito. Sa makatuwid, hindi masyadong mahirap na makahanap ng sandata na maaaring gamitin bilang isang lumilipad na espada mula sa mga labi ng mga taong ito. Sa katunayan, kung hindi pa rin niya ito mahanap, maaaring makipagpalitan si Huang Feng ng mahabang espada mula sa storage box. Gayunpaman, maliban kung talagang kinakailangan, hindi niya ito gagawin. Kung ganoon ang kaso, madaling ilantad ang kanyang sarili. Ito ay isang bagay na hindi gustong gawin ni Huang Feng. Bagamat ilang araw na siyang nakikipag-ugnayan kay Meng Yaoir at naramdaman niyang mabuti siyang tao, hindi pa rin gustong ilantad ni Huang Feng ang kanyang sikreto sa harap ni Meng Yao, or pansamantala. Pagkatapos magkaroon ng lumilipad na espada, sinubukan ni Huang Feng ng ilang beses sa ilalim ng gabay ni Meng Yaoir. Pagkatapos noon, lumipad siya ng maayos. Bukod dito, ang panloob na puwersa ni Huang Feng ay mas malalim kaysa kay Meng Yao, Sa makatuwid, ang bilis ng kanyang paglipad ay mas mabilis kaysa kay Meng Yaoir. Tulad ng kapag siya ay lumilipad na may balabal, ito ay mas mabilis. Dahil dito, biglang bumilis ang takbo ng dalawa. Tulad ng dalawang bahaghari na ilaw, sila ay gumapang sa kalangitan. Pagkatapos noon, natuklasan din ng dalawa na sa likod nila ay may mga alagad din mula sa human realm at demon race na lumilipad sa ere. Maaaring nakita nila na si Huang Feng at ang iba pa ay maayos pagkatapos lumipad. Kasabay nito, naramdaman din nila ang kakaibang dulot ng 100,000 mountains, kaya pinili na rin nilang lumipad sa himpapawid. Pagkatapos nito, parami ng parami ang lumilipad sa himpapawid. Maraming tao ang sumusunod sa likod ni Huang Feng at ng iba pa. Gayunpaman, dahil ang kanilang bilis ay hindi makasabay kay Huang Feng at sa iba pa, sinusundan nila sila mula sa malayo. Kabanata 1865, parami ng parami ang lumilipad sa himpapawid. Naramdaman ni Huang Feng at Meng Yaoir na sa oras na ito, hanggat nasa Myriad Mountains pa sila, tiyak na lilipad sila pagkatapos makita silang ganito. Sa kasong ito, hanggat nabubuhay sila, magagawa nilang lumipad palabas ng Myriad Mountains. Ito rin ay isang magandang bagay para sa mundo ng mga tao. Hindi ko akalain na magiging ganito karaming tao sa bundok na ito. Tumingin si Meng Yaoir sa maraming itim na tuldok sa likod niya at sinabi habang lumilipad. Sa oras na ito, maraming araw na ang lumipas mula noong labanan. Naisip ni Meng Yaoir na wala nang maraming tao ang natitira sa bundok na ito. Umalis sila sa bundok o napatay ng mabangis na hayop. Hindi dapat maraming tao ang natitira. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming tao sa bundok na ito. Ngayong nakita nilang ligtas na ang langit, isa-isa silang lumipad pataas. Sa katunayan, ito rin ay dahil ang 100,000 mountains ay masyadong malaki. Sa makatuwid, kahit na maraming tao ang nanatili sa bundok na ito, ang aura ng lahat ay nakakalat kung saan-saan. Hindi sila nagkita, hindi alam ng maraming tao na marami pala silang kasama sa bundok na ito. Tumingin din si Huang Feng sa likuran niya at nakita niya ang ilang tao. Hintayin natin sila, naisip ito ni Huang Feng at sinabi. Okay, si Meng Yaoir ay natural na walang pagtutol. Huminto at naghintay sina Huang Feng at Meng Yaoir. Sunod-sunod ding naabutan ng mga nasa likod nila. Si Senior Sister Yaoir mula sa Stillwater Temple. Senior Sister Yaoir, kaya hindi ka pa umaalis. Ang galing, buhay pa lahat. Nakita ng mga nakahabol kay Meng Yaoir at sunod-sunod na binati. Tuwang-tuwa silang lahat. Nagulat si Huang Feng. Sa oras na ito, naalala niya na nang tanungin niya ang pangalan ni Meng Yaoir. Nagtataka itong nagtanong sa kanya na hindi siya nito kilala. Sa oras na iyon, naisip niya na siya ay masyadong narcissistic. Kailangan bang makilala siya ng lahat? Gayunpaman, ngayon ay tila hindi niya naintindihan si Meng Yaoir. Talagang napakataas ng kasikatan at katanyagan ni Meng Yaoir. Mukhang kilala ng mga magsasaka na iyon si Meng Yaoir. Bukod dito, napakagalang ng mga ito sa kanya. Tatanungin niya ba siya ng ganyan dati?
Bukod dito, nalaman din ni Huang Feng na ang mga taong ito ay napakagalang kay Meng Yaoer. Lahat sila ay tinawag siyang senior sister, hindi alintana kung sila ay matanda o bata. Parang hindi mababa ang status niya. Napansin din ni Meng Yaoer ang mga mata ni Huang Feng at medyo napahiya dahil naalala din niya ang nangyari noong una silang nagkita ni Huang Feng. Nang maglaon, naunawaan din niya na hindi sinasadya ni Huang Feng na sabihin iyon. Hindi niya talaga siya kilala. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Meng Yaoer si Huang Feng sa lahat. Sinabi niya na si Huang Feng ay isang cultivator sa closed-door cultivation. Bihira siyang lumabas noon, pero napakalakas ng kanyang lakas. Malinaw, sa puso ni Meng Yaoer, si Huang Feng ay lubos na mapagkakatiwalaan. Kaya naman, umaasa rin siya na mapanatili ng iba ang paggalang kay Huang Feng. Sa mga tuntunin ng lakas lamang, ang lakas ni Huang Feng ay maaaring mas mataas kaysa sa kanyang Panginoon at sa iba pa. Sa makatuwid, malinaw na ayaw ni Meng Yaoer na baliwalain ng mga taong ito si Huang Feng. Kung iyon ang kaso, maaaring hindi komportable si Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, ang mga disipulong iyon na kara-rating lang ay hindi personal na nakitang lumaban si Huang Feng. Hindi masyadong matanda si Huang Feng, kaya walang nakadama na ang batang si Huang Feng ay maaaring maging napakalakas. Ang mga salita ni Meng Yaoer kanina ay malamang na mga magalang na salita lamang. Kung tutuusin, ilang oras na lang bago maipanganak ang isang tao. Ngunit para kay Meng Yaoer, iba ito. Kung tutuusin, matagal nang sikat si Meng Yaoer. Ang mga disipulong ito ay halos narinig ang kanyang pangalan at alam ang kanyang lakas. Sa makatuwid, pagkatapos na magtipon ang lahat sila ay hindi sinasadyang sumunod sa pangunguna ni Meng Yaoer, hindi si Huang Feng na mas makapangyarihan sa bibig ni Meng Yaoer. Nang makita ang sitwasyong ito, humihingi ng tawad si Meng Yaoer kay Huang Feng. Si Huang Feng ay ngumiti ng walang pakialam. Wala siyang masyadong pakialam sa mga pananaw ng mga taong ito. Pagkatapos ng napakaraming karanasan, natural na marami siyang nakikitang mga bagay. Bukod dito, sa pamamagitan ng bagay na ito, muli niyang nakita ang posisyon ni Meng Yaoer sa puso ng grupong ito ng mga tao. Ito ay dahil nalaman ni Huang Feng na sa mga taong ito, ang ilan sa kanilang lakas ay talagang mas mataas kaysa kay Meng Yaoer. Gayunpaman, kapag kaharap si Meng Yaoer, magalang pa rin sila at handang makinig sa kanyang utos. Ito ay napaka-interesante. Nang makitang hindi galit si Huang Feng, nakahinga ng maluwag si Meng Yaoer. Talagang natatakot siya na iwan sila ni Huang Feng sa galit. Dapat malaman ng isang tao na hinahangaan niya at umasa pa siya kay Huang Feng. Kapag nasa tabi niya si Huang Feng, nakakaramdam siya ng seguridad. Kung hindi, kahit na maraming mga disipulo ng ibang mga sekta ang magtipon sa paligid niya, siya ay maguguluhan pa rin. Higit pa rito, naghinala si Meng Yaoer na maaaring talagang salakayin ng mga nagngangalit na hayop ang bayan ng tao. Sa makatuwid, sa isang makapangyarihang tao tulad ni Huang Feng, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Kapag umalis na si Huang Feng, siguradong malaking kawalan ito. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay mapagbigay at walang pakialam sa puntong ito. Nakahinga ng maluwag si Meng Yaoer at kasabay nito, mas mataas din ang tingin niya kay Huang Feng. Matapos magtipon ang lahat, lumipad sila patungo sa pinakamalapit na bayan ng tao. Dahil nasa himpapawid sila, napakaganda ng kanilang paningin. Sa makatuwid, madali nilang makilala ang direksyon at hindi gumawa ng anumang mga detour. Tungkol naman sa Devil Race, malamang nakita nila na napakaraming disciples mula sa human world, kaya hindi sila nagpakita sa harap ng lahat. Hindi nila alam kung saan sila nagpunta. Gayunpaman, ang tiyak ay marami sa mga tao ng Devil Race ang tiyak na nakaligtas. Dahil napakaraming disipulo mula sa mundo ng tao ang maaaring mabuhay, walang dahilan para mamatay ang mga tao ng lahing Diablo. Gayunpaman, walang sinuman sa lahing Diablo ang dumating upang magdulot ng kaguluhan. Malinaw, para sa lahat, ito ay isang magandang bagay. Wala pang kalahating araw, lumipad ang lahat palabas sa hanay ng daang libong bundok. At sa di kalayuan, tanaw na nila ang mga gusali ng tao. Halika, bumaba na tayo, sabi ni Meng Yaoer. Ngayon, ang grupong ito ng mga tao ay pinamunuan niya, kaya natural, siya ay mag-isyu ng mga utos. Gayunpaman, kapag nag-uutos,
hindi niya sinasadyang tumingin kay Huang Feng. Kung utol si Huang Feng, siguradong magbabago agad ang isip niya. Hindi alam ng iba kung gaano kalakas si Huang Feng, ngunit napakalinaw niya tungkol dito. Sa kabutihang palad, habang nasa daan, hindi tumutol si Huang Feng sa alinman sa kanyang mga salita. Ibinaba ng lahat ang kanilang paglipad na altitude, naghahanda na sumipsip at mag-imbestiga. Gayunpaman, anumang oras, bumababa ang altitude, at maraming tao ang nakasimangot. Ang paningin ni Huang Feng ay ang pinakamalayo, kaya nakita na niya ang sitwasyon sa ibaba mula sa malayo. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi siya nagsasalita, ngunit patuloy na binabaan ang kanyang paglipad na altitude. Paano naging ganito? Oo, anong nangyayari dito? Impyerno sa lupa. Nagsimulang mag-usap ang lahat, at ang talakayang ito ay palakas ng palakas. Napakapangit din ng mukha ni Meng Youer, dahil kitang-kita rin niya ang sitwasyon sa ibaba. Sa ibaba ay dapat na isang bayan, o sa halip, ito ay dating isang bayan, ngunit ngayon, ito ay naging isang kasiraan. May mga sirang pader sa lahat ng dako, at sa maraming lugar, may mga apoy pa nga na nagninangas, at sa lupa ng bayan, may ilang bangkay na nakahandusay. Ang mga bangkay na ito ay nadagdagan ng isang malaking bilang, at marami sa kanila ay nawawala ang mga braso o binti. Malinaw, malupit silang pinatay. Natahimik ang buong bayan ngayon. Maliban sa kaluskos ng nasusunog na bahay, walang ibang tunog sa ibang lugar. Pagkalapag ng lahat, sinabi ni Meng Youer na may pangit na ekspresyon, lahat, maghanap sa paligid at tingnan kung may buhay pa. Okay. Matapos tumugon ang lahat, nagsimula silang maghiwa-hiwalay, bawat isa sa kanila ay naghanap. Ang bawat isa ay may malaking bilang ng mga tao, at ang bayan ay hindi masyadong malaki, kaya't mabilis na hinanap ng lahat ang buong bayan. Gayunpaman, ang nakakadismaya ay wala ni isang nakaligtas sa buong bayan. Hindi banggitin ang isang buhay na tao. Wala kahit isang buhay na hayop. Masasabing isa itong ganap na patayan. Walang natira kahit isang nakaligtas. Nakikita mo ba kung sino ang may gawa nito? Tanong ni Meng Youer. Kung titignan ang mga sugat nila, dapat ay pinatay sila ng mabangis na hayop. Tingnan mo, halatang mga gasgas ang kanilang mga katawan. Ito ang mga markang naiiwan ng matatalas na kuko. Isa pa, marami sa mga bangkay ang hindi kumpleto, may mga halatang palatandaan ng pagkagat. May tumingin sa mga bangkay sa lupa at sinabi. Nang makita ito ng iba ay tumanggaw silang lahat. Hindi pa nagtagal, nakipag-away sila sa mga mabangis na hayop, kaya alam nila ang mga paraan ng pag-atake ng mga mabangis na hayop na iyon, at alam din kung gaano sila kabangas. At mula sa estado ng mga bangkay na ito sa harap nila, ito ay talagang halos kapareho ng gawain ng mga mabangis na hayop. Lalong naging pangit ang mukha ni Meng Youer. Dati, nahulaan lang nila ni Huang Feng na sasalakayin ng mga mabangis na hayop ang bayan ng tao. Gayunpaman, iyon ay isang hula lamang, ngunit mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang kanilang hula ay malamang na maging isang katotohanan. Si Meng Youer ay walang kaunting kagalakan sa paghula ng tama. Siya lang ang may pasanin. Ang mga tao ay nakipaglaban lamang sa lahi ng Diablo, at ang banta ng lahi ng Diablo ay hindi pa naalis. Dahil dito, sunod-sunod ang banta ng mabangis na hayop. Talagang hindi ito magandang bagay para sa buong lipunan ng tao. Sinuri ng lahat ang iba pang mga bangkay at nalaman nilang lahat sila ay nasa parehong sitwasyon. Mula dito, ang lahat ay paunang napagpasyahan na ang mga taong ito ay malamang na pinatay ng mabangis na mga hayop. Gayunpaman, ang naiiba sa nahulaan ni Meng Youer at Huang Feng ay nadama ng iba na ito ay isang hiwalay na insidente lamang. Kung tutuusin, ang bayang ito ay nasa gilid ng 100,000 mountains. Hindi naman malaking bagay na atakihin ito ng mga mabangis na hayop. Pagkatapos ng lahat, ang mga mabangis na hayop sa 100,000 mountains ay hindi palaging masunuri na nananatili sa kanilang sariling mga teritoryo. Paminsan-minsan, lalabas ang mga mabangis na hayop. Ito ay hindi isang bagay na nagkakahalaga ng paggawa ng kaguluhan. Hindi nila akalain na masyadong seryoso ang usaping ito. Hindi gaanong masabi ni Meng Youer. Kahit nasabihin niya ito ngayon, hindi maniniwala ang maraming tao sa kanya. Sa makatuwid, pinangunahan niya ang lahat at nagpatuloy sa paglipad sa susunod na bayan ng tao. At gaya ng inaasahan ni Meng Youer,
ang bayang ito ay tulad ng bayang dinaanan nila noon. Ito ay patay na tahimik sa lahat ng dako, at ni isang tao ay walang buhay. Sa wakas, may nakaalam na parang may mali. Kabanata 1866. Anong nangyayari? Ibang bayan ang minasacre. Sa hitsura nito, malaki pa rin ang posibilidad na gawin ito ng mga mabangis na hayop. Kakaiba, bakit ang mga mabangis na hayop ay tumakbo ng napakalayo mula rito? Tama, medyo may kalayuan na ang lugar na ito sa 100,000 mountains. Paanong may mabangis na halimaw na darating dito para pumatay? Matapos matuklasan na isa pang bayan ang minasacre, sa wakas ay napagtanto ng isang tao na may mali. Sa nakaraang bayan, lahat ng nakaligtas ay pinatay. Kahit galit ang lahat, hindi nila ito masyadong inisip. Noong nakaraan, may mga paminsan-minsang mabangis na hayop na lumalabas sa daang libong bundok upang pumatay. Hindi ito kakaiba. Gayunpaman, nang malaman nila na ang pangalawang bayan ay nasa parehong sitwasyon, napagtanto ng maraming tao na may mali. Ang bayang ito ay medyo malayo na sa daang libong bundok. Sa lohikal na pagsasalita, ang mabangis na mga hayop ay hindi tatakbo ng napakalayo. Gayunpaman, ang mga katulad na bagay ay nangyari pa rin dito. Walang nakaligtas. Ito ay isang gulo sa lahat ng dako. Bukod dito, sa pagtingin sa mga sugat sa mga bangkay, malinaw na ginawa ito ng mabangis na mga hayop. Maraming tao ang may pagdududa sa kanilang mga puso, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Lahat, kung hindi ako nagkakamali, natatakot ako na ang mga mabangis na hayop sa daang libong bundok ay lumabas na. Umalis sila mula sa daang libong bundok at pinatay ang lahat. Nawasak ang lahat ng mga nayon na kanilang nadaanan. Tayong mga tao ay umabot na sa napakadelikadong panahon. Nakita ni Meng Youer na maraming tao ang nag-aalinlangan, kaya sinabi niya ang kanyang naunang hula. Lumabas na ba ang mga mabangis na hayop? Imposible naman yun, di ba? Panipi, pwede rin. Hindi mo ba napansin? Noong lumilipad kami sa ere noon, wala ni isang mabangis na hayop ang lumitaw. Ito ay imposible noon. Panipi, buntong hininga, ngayong binanggit mo ito, naalala ko na tila totoo ito. Sa sobrang tutok namin sa pagtakas ay napabayan namin ang puntong ito. So, posible talaga na ang mga mabangis na hayop ay lumabas sa mga bundok. It's very possible. Say, yung mga taong devil race ay hindi pa natatanggal. Dahil dito, may mga mabangis na hayop ngayon. Tayong mga tao ay talagang sinasalot ng mga sakuna. Maraming tao ang unti-unting naniwala sa hula ni Meng Youer. Bagamat hindi nila nakita ang mga hayop na pumapatay ng mga tao gamit ang kanilang sariling mga mata, mula sa iba't ibang mga palatandaan, ang sinabi ni Meng Youer ay malamang na totoo. Nagdulot ito ng pag-aalala sa lahat. Wala silang anumang kalamangan sa nakaraang labanan sa Devil Race. Sa totoo lang, dahadaw pa nga sila. Gayunpaman, natuklasan nila na hindi ito ang pinakamapanganib na bagay. Ang pinakadelikadong bagay ay dumating na. Ang lahing Diablo ay hindi pa nalilipol, at ngayon, may mas mabangis na hayop. Ito ay talagang sunod-sunod na sakuna. Sige, lahat, bilasan na natin. Malamang, dapat na-diskubre din ng sekta natin ang abnormalidad sa mga oras na ito. Kailangan na nating mabilis na pumunta at suportahan sila. Sabi ni Meng Youer. Tama, baka nakipagsagupa na ang sekta natin sa mga mabangis na hayop. Oo, bilasan natin. Napagtanto ng lahat na may mali. Sa oras na ito, lahat sila ay gustong bumalik muna sa sekta. Kaya, ang lahat ay nag-alis muli. Ang kanilang bilis ay mas mabilis kaysa dati. Sa daan, nakita nila ang mga nawasak na nayon sa himpapawid. This time, hindi na sila bumaba para mag-check, pero mas mabigat ang mood nila. Pagkatapos nito, umalis sa grupo ang ilang mga tao mula sa ibang mga sekta at bumalik sa kani-kanilang mga sekta. Gayunpaman, mabilis na kumalat ang masamang balita. Mabilis na bumalik ang mga umalis sa grupo at bumalik sa kanilang mga sekta. Anong nangyayari? Nakita ng lahat ang mga taong umalis bago lumipad pabalik sa takot. Nagkaroon sila ng ilang mga pagdududa sa kanilang mga puso. May malaking nangyari. Ang disipulo na lumipad pabalik ay nagsabi na may takot na mukha, ang aming sekta ay nawasak. Ang sect master at mga elder ay nawawala. Paano kaya ito? Napasigaw ang lahat. Dati, kapag ang mga mabangis na hayop ay umatake sa mga ordinaryong nayon ng tao, sila ay nagulat at nagalit.
Gayunpaman, hindi nila inaasahan na may mangyayari sa sarili nilang sekta. Kung tutuusin, iba ang mga tao sa sekta sa mga ordinaryong tao. Hindi napigilan ng mga ordinaryong tao ang pag-atake ng mga mabangis na hayop, ngunit ang bawat sekta ay may ilang lakas ng pagtutol. Ipinapalagay na ang mga mabangis na hayop na iyon ay hindi aatake sa kanila. Pero ngayon, parang mali ang iniisip nila noon. Ginawa rin yata ito ng mga mabangis na hayop. Sinabi ng disipulo, mabuti na lang at wala akong nakitang bangkay sa sekta. Tiyak na umalis na ang sect master at ang iba pa kasama ng kanilang mga tao. Nang marinig na wala silang nakitang bangkay, nabuhayan ang loob ng lahat. Ngayong ang mga tao ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, ang mas kaunting kamatayan ay nangangahulugan ng isa pang lakas. Sa ganitong paraan, sa susunod na laban, mas malaki ang tsansa nilang manalo. Sumunod ka sa amin. Pupunta kami sa kampo ng kabilang sekta para tingnan. Sabi ni Meng Yaoir. Okay, tumango ang alagad. Kaya, nagpatuloy ang lahat sa kanilang paglalakbay. Sinadya nilang pumunta sa kampo ng ibang sekta para tingnan. Ito ay isang katamtamang laki ng sekta. Inisip ng lahat na hindi ito ang parehong miserableng sitwasyon. Gayunpaman, nang makarating sila sa kampo ng sektang iyon, tahimik ang lahat. Sa pagtingin sa mga nasunog na guho ng kampo sa ibaba, may isip ng lahat kung ano ang nangyari dito noon. Guru, Sect Master, 12 ng mga disipulo ng sektang ito ang humiwalay sa grupo at lumipad pababa upang tingnan kung may mga nakaligtas. Pagkatapos, sabay-sabay silang sumunod sa kanila pababa. Obvious naman na may matinding labanan dito. Tiningnan ni Huang Fang ang mga guho at sinabing may mabigat na ekspresyon. Kahit na hindi siya tao sa mundong ito, tao pa rin siya pagkatapos ng lahat. Siyempre, tatayo siya sa panig ng mga tao. Ngayong ang mga mabangis na hayop ay gumagawa ng masama sa lahat ng dako, natural na hindi maganda ang kanyang kalooban. Tumango si Meng Yaoir, dapat itong gawin ng mga mabangis na hayop. Hindi ko talaga alam kung gaano kalaki ang pinsalang ay dudulot nila sa pagkakataong ito. Actually, I think mas dapat tayong mag-alala sa mga demonyong nagtatago sa likod at hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita. Sabi ni Huang Fang, ayon sa sinabi mo noon, hindi mahina ang lakas ng mga demonyo. Lalo na ang Devil Emperor nila, mas makapangyarihan pa siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagpapakita. Parang nawala na sila. Halatang may itinatago sila at may binabalak. Nang marinig ni Meng Yaoir ang mga salita ni Huang Fang, isang nag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa katunayan, kahit na ang mga nagngangalit na hayop ay nakakatakot, ang mga tao ng Devil Race ay hindi maaaring maliitin. At saka, ang mga tao ng Devil Race ay tila nawala hanggang ngayon. Ito ay mas nag-aalala. Marahil ang mga tao ng Devil Race ay naghihintay na ang mga tao at ang mga nagngangalit na hayop ay maglalaban hanggang sa magkasugat ang magkabilang panig. Pagkatapos, liwinisin nila ang kalat at maging panghuling panalo. Gayunpaman, ito ay walang silbi para sa kanila na mag-alala ngayon. Wala silang dagdag na lakas para alalahanin ang mga demonyo. Ang mga mabangis na hayop lamang ay sapat na upang madama nila ang isang malaking presyon. Dapat pa nga silang matuwa na ang mga demonyo ay hindi naglunsad ng pag-atake kasama ang mga mabangis na hayop. Kung ganoon, magiging mas mahirap para sa mga tao na labanan. Kabanata 1867, maingat na hinanap ng lahat ang mga guho, ngunit wala pa ring nakita. Walang nabuhay, dapat ay lumikas na ang mga tao. Gayunpaman, kitang-kita pa rin ang mga bakas ng away sa pinangyarihan. Obviously, bago ang evacuation, nagkaroon din ng malaking labanan dito. Dahil sa hindi pagkahanap ng anumang bangkay, lihim na gumaan ang loob ng 12 ng mga alagad na kabilang sa sektang ito. Ang kampo ng sekta ay nawala, ngunit maaari itong itayo muli, hanggat ang mga tao ay maayos. Gayunpaman, napakabigat pa rin ng kalooban ng lahat. Dalawang magkasunod na kampo ng sekta ang nawasak. Malinaw, sa pagkakataong ito, ang mga nagngangalit na hayop ay dumating ng buong lakas. Bagamat walang nasawi, ngunit kung magpapatuloy ito, tiyak na may mga nasawi. Imposible para sa mga tao na laging iwasan ang mga nagngangalit na hayop. Kung ganoon, sa huli, wala nang mapagtataguan. Sa makatuwid, naunawaan din ng lahat na ang isang malaking labanan ay hindi maiiwasan.
Pagkatapos suriin, nagpatuloy ang lahat sa kalsada. Pagkatapos noon, sunod-sunod silang dumaan sa mga kampo ng ilang sekta. Ang mga kampo na ito ay kapareho ng naunang dalawang kampo. Lahat sila ay nasira. Gayunpaman, nang maglaon, lumitaw ang ibang sitwasyon. May mga bangkay. Sa sandaling makita nila ang mga bangkay, ang puso ng lahat ay lumubog. Bagamat inaasahan na nila ang ganoong eksena, nang makita talaga nila, hindi pa rin komportable ang puso ng lahat. Nasira ang eksena, at may mga taong namatay. Obviously, grabe ang laban dito. Gayunpaman, malinaw ang huling resulta matapos tingnan ang eksena. Ito ay tiyak na kabiguan ng mga tao. Natural, hindi maganda ang mood ng lahat. Well, everyone, let's go. Cheer up. Marami na tayong na-encounter na sakuna noon, at sa wakas ay nakaligtas tayo. Naniniwala ako na sa pagkakataong ito, kakayanin natin. Hinikayat ni Meng Yaoir ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, mukhang napakabangis ng mga nagngangalit na hayop. May nag-aalalang sabi, noon, hindi tayo nanganganib. May mga mas delikado pa. Sinabi ni Meng Yaoir, ang aming pangunahing prioridad ngayon ay ang hanapin ang mga taong lumikas at makipagkita sa lahat. Sa aking palagay, dapat ay alam na ng lahat ang tungkol sa nagngangalit na mga hayop sa ngayon, kaya malamang na lumikas na sila. Ngayon, dapat silang nagtitipon sa isang lugar at kumikilos ng sama-sama. Ito ang tanging paraan upang labanan ang pag-atake ng mga nagngangalit na hayop. Kung gayon nasaan ang lahat? May nagtanong. Sinabi ni Meng Yaoir ang bawat salita, Shanshuan Sect. Sandaling natigilan ang lahat bago nila naintindihan. Sa katunayan, kung ang lahat ay pipili ng isang lugar upang magtipon, ang Heavenly Profound Sect ay tiyak na ang pinakamalamang na lugar. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Profound Sect ay ang numero 1 sekta ng sangkatauhan. Sinakop nila ang maraming lupain, at ang kanilang lakas din ang pinakamalakas. Ang pinuno ng kanilang sekta ay napaka-virtuous, at isa ring first class na dalubhasa. Sa makatuwid, sa tuwing may malaking operasyon, ang Heavenly Profound Sect ang mamumuno. Ang mga tao mula sa iba pang mga sekta ay pupunta rin sa Heavenly Profound Sect upang talakayin ang mga bagay ng magkasama. Ngayong napakalaking bagay na ang nangyari, malaki ang posibilidad na ang mga tao mula sa ibang mga sekta ay maghanap ng kanlungan sa Heavenly Profound Sect. Higit pa rito, magiging mas ligtas para sa lahat na magtipon doon. Sige, dumiretso na tayo sa Heavenly Profound Sect, sabi ni Meng Yaoir. Tumango ang lahat, at walang tumutol. Kaya, pinangunahan ni Meng Yaoir ang kanyang mga tao at lumipad patungo sa Heavenly Profound Sect. Tumingin si Huang Feng sa kanya ngunit walang sinabi. Sa katunayan, alam ni Huang Feng na nag-aalala si Meng Yaoir sa sarili niyang sekta. Gayunpaman, para pangunahan ang mga tao sa likod niya, hindi niya piniling bumalik muna sa sarili niyang sekta. Sa halip, pinili niyang pumunta ng direkta sa Heavenly Profound Sect. Kailangang sabihin na napakamakatwiran para kay Meng Yaoir na makatanggap ng labis na paggalang. Biglang naawa si Huang Feng sa babaeng ito na mukhang mahina sa labas. Naisip niya na ang presyon sa kanyang katawan ay hindi maliit. Dahil ang lahat ay nababalisa sa kanilang mga puso, ang kanilang bilis ng paglipad ay muling tumaas. Sa kabutihang palad, natutunan ni Huang Feng ang Art of Sword Flight mula kay Meng Yaoir dati. Kung hindi, hindi niya maaabutan ang bilis ng mga taong ito. Makikita kung gaano kabalisa ang mga taong ito ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi na sila lumihis. Sa halip, direktang lumipad sila sa Heavenly Profound Sect. Noong medyo malayo pa sila sa Heavenly Profound Sect, sumimangot si Huang Feng at sinabi kay Meng Yaoir sa tabi niya. Maghintay ka muna. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, hindi nag-atubili si Meng Yaoir at agad na tumigil. Kasabay nito, sinenyasan din niya ang iba na huminto. Medyo nataranta ang lahat. Hindi alam ni Meng Yaoir ang ibig sabihin ni Huang Feng. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya kay Huang Feng sa kanyang puso. Sa makatuwid, kahit na hindi ipinaliwanag ni Huang Feng ang anumang dahilan, si Meng Yaoir ay naniwala sa kanya ng walang kondisyon at hiniling sa iba na huminto. Senior Sister Yaoir, anong problema? May nagtanong. Umiling si Meng Yaoir at tumingin kay Huang Feng. Sabi niya, hindi ko alam. Malamang may nahanap si Huang Feng. Siya,
Ang mga nakapaligid na tao ay tumingin kay Huang Feng ng may pagsisiyasat at hinala. Habang nasa daan, walang pagkakataon si Huang Feng na kumilos. Wala man lang siyang nasabi. Kaya naman, napabayan pa ng lahat ang kanyang pag-iral. Tungkol naman sa pagsasabi ni Meng Yaoir na siya ay isang eksperto, lahat ay hindi naniwala. Sa makatuwid, nang marinig ng lahat na ang ideya ni Huang Feng na huminto at hindi ang ideya ni Meng Yaoir, labis silang naghinala. Gayunpaman, dahil sa mukha ni Meng Yao, wala silang masabi. Naniniwala sila kay Meng Yaoir, ngunit hindi sila naniniwala kay Huang Feng. Nakita ng ilang tao na talagang naniniwala at humanga si Meng Yaoir kay Huang Feng. May mga taong nag-alinlangan sa relasyon ni Meng Yaoir at Huang Feng. Gayunpaman, si Meng Yaoir ay hindi kailanman naging malapit sa sinumang miyembro ng kabaligtaran ng kasarian. Sa makatuwid, hindi makasigurado ang lahat sa relasyon ni Huang Feng at Meng Yaoir. May sitwasyon sa harap. Walang pakialam si Huang Feng sa mga tingin ng ibang tao. Sa halip, direktang sinabi niya kay Meng Yaoir, "Sinala ko na may ambush sa harap." Isang ambush. Bahagyang natigilan si Meng Yaoir. Tumingin siya sa malayo. Iyon ang lokasyon ng Heavenly Profound Sect. Malapit na nilang marating ang teritoryo ng Heavenly Profound Sect. Kung may ambush sa lugar na ito, hindi ba't ang mga tao ng Heavenly Profound Sect ay nasa panganib din? Si Meng Yaoir ay likas na naniwala sa mga salita ni Huang Feng. Naisip pa niya na maaaring nasa panganib ang Heavenly Profound Sect. Gayunpaman, ang iba ay medyo nagdududa. Dahil hanggang ngayon, wala silang naramdamang abnormalidad. Bukod dito, ang Heavenly Profound Sect ay pagkatapos ng lahat ng numero 1 sekta sa mundo ng mga tao. Ito ay makapangyarihan at may malalim na pundasyon. Ang mga maliliit na sekta na nawasak noon ay hindi maihahambing dito. Maaari nilang tanggapin na ang maliliit na sekta na iyon ay nawasak, ngunit hindi nila matanggap na ang Heavenly Profound Sect ay bumagsak din. Sa makatuwid, maliban kay Meng Yaoir, walang naniwala sa mga salita ni Huang Feng. Kung hindi dahil sa relasyon ni Meng Yaoir at Huang Feng, ang mga taong ito ay magtatanong kung si Huang Feng ay isang sinungaling. Kabanata 1868. Ano ang dapat nating gawin? Si Meng Yaoir ay likas na humingi ng opinyon ni Huang Feng na lalong nagpagulat sa mga tao sa paligid niya. Dapat malaman ng isang tao na habang nasa daan, si Meng Yaoir ang nangunguna sa koponan. Nakinig din ang lahat sa utos niya. Hindi kailanman hiningi ni Meng Yao ang opinyon ni Huang Feng, kaya dahan daw ang binaliwala ng lahat ang pagkakaroon ni Huang Feng. Gayunpaman, ngayon tila medyo mataas ang posisyon ni Huang Feng sa puso ni Meng Yaoir. Kapag nakatagpo ng ganitong uri ng bagay, siya ang magkukusa na humingi ng opinyon ni Huang Feng. Paano ito? Magdadala ako ng ilang tao para tingnan. Dalhin mo ang iba at maghintay dito. Nag-isip sandali si Huang Feng at sinabi, mas marami silang tao sa kanilang panig. Kung magkasama sila, madaling matuklasan ng kabaligtaran. Iyon ay paghagupit ng damo para takutin ang ahas. Kung magdadala siya ng ilang tao, maaari niyang piliin na umatake kung ang kabaligtaran ay may mas kaunting tao. Kung mas maraming tao ang kabilang partido, maaari rin siyang umatras kasama ng kanyang mga tao. Anyway, walang panganib. Sige, gagawin namin ang sinabi mo. Tumango si Meng Yaoir. Senior Sister Yaoir, malapit na tayo sa Sky Profound Sect. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito ha. May tumutol. Tama, nasaan ang pananambang? Tingin ko natakot siya sa nagngangalit na hayop, kaya akala niya may ambush. Pinili ni Meng Yaoir na maniwala kay Huang Feng. Iyon ay dahil nakita niya si Huang Feng na lumaban noon. Natural, wala siyang anumang pagdududa tungkol kay Huang Feng. Gayunpaman, iba ang iba. Hindi nila naiintindihan si Huang Feng. Hindi nila alam ang kanyang lakas. Kung titingnan siya, mas bata siya kaysa sa maraming tao. Sa makatuwid, likas nilang nadama na si Huang Feng ay hindi maaasahan. Don't say it. Naniniwala ako sa judgment ni Huang Feng. Kung sasabihin niyang may problema, dapat may problema. Matigas na sabi ni Meng Yaoir. Mahigpit niyang sinuportahan si Huang Feng. Ang pagsalungat ng mga taong ito ay halatang walang silbi. Lumalabas ang iilan sa inyo at sumunod kay Huang Feng. Pagdating ng oras, makinig lang sa kanyang mga utos. Medyo nagulat ang iba sa ugali ni Meng Yaoir.
Si Meng Yaoer ay talagang nagtiwala kay Huang Feng. Talagang naniwala siya sa kanya ng ganoon katatag. Bagamat gustong tumutol ng lahat, wala silang sinabi dahil sa mukha ni Meng Yaoer at sa kanyang karaniwang prestihiyo. Sa huli, pagkatapos ng talakayan ng lahat, ang ilang tao ay nag-aatubili na irekomenda na magpatuloy sa pasulong kasama si Huang Feng. Para sa iba, bumaba sila mula sa langit at naghintay ng balita mula kay Huang Feng at sa iba pa. Seryoso, hindi ba ito ay isang purong pag-aaksaya ng oras? Tama, hindi ko alam kung paano niya nagawang makulam si Senior Sister Yaoer. She actually trusts him so much. Nagbubulungan ang mga taong iyon habang sinusundan nila si Huang Feng. Niwala silang intensyon na iwasan si Huang Feng. Walang pakialam si Huang Feng at nagpatuloy sa paglipad pasulong. Pagkatapos lumipad ng ilang sandali, hinayaan niyang mapunta ang lahat at saka nagsimulang tumakbo sa lupa. Bagamat nag-aatubili ang mga taong iyon, sinabi na ni Meng Yaoer sa kanila na kailangan nilang makinig sa mga utos ni Huang Feng. Sa makatuwid, kahit na ayaw nila, sinundan pa rin nila si Huang Feng. Gayunpaman, naisip na ito ng lahat. Kung wala silang mahanap sa oras na iyon, tiyak na pagtatawanan nila itong lalaking nag-aksaya ng oras. Hahayaan nilang makita ni Meng Yaoer ang kanyang mukha ng malinaw at itaboy siya. Sumugod si Huang Feng na walang ekspresyon ang mukha. Wala siyang panahon para isipin ang iniisip ng ibang tao. Not to mention na hindi niya alam kung ano ang iniisip ng mga taong iyon. Kahit alam niya, wala siyang pakialam. Gumagawa na siya ngayon ng mga bagay ayon sa sarili niyang puso. Kung tungkol sa mga opinyon ng iba, malamang na ang kanyang pamilya at mga kababaihan lamang ang maaaring magpahalaga sa kanyang mga iniisip. Tumigil ka, si Huang Feng, na mabilis na tumatakbo, ay biglang huminto at hinayaan ang lahat na huminto. Pagkatapos noon, sinenyasan niya ang lahat na mag-ingat at dahan-daang naglakad pasulong. Kahit na ang iba ay nagrereklamo sa kanilang mga puso, kailangan nilang sundin ang mga aksyon ni Huang Feng. Siyempre, tiyak na may kawalang kasiyahan sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang kawalang kasiyahang ito ay nawala kaagad dahil pagkatapos nilang sundan si Huang Feng ng ilang sandali, sa ilalim ng hudyat ni Huang Feng, nakita nila ang ilang mabangis na hayop na nagkukumpulan sa harap nila. Bukod dito, ang bilang ay hindi maliit. Hoy, ambush talaga, may nagulat. Gayunpaman, dahil sa impluwensya ng paligid, sumigaw man siya ay sadyang hininaan niya ang boses. Ang daming mabangis na hayop, ano ang gusto nilang gawin? Dapat gusto nilang tambangan tayo na gustong tumulong diba? May nagsabi, it's very possible, buti na lang at maaga nating nadiskubre. Kung hindi, grabe kung mahulog tayo sa pananambang nila. Kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Pagkatapos sabihin ito, ang mga taong iyon ay hindi sinasadyang tumingin kay Huang Feng. Sa oras na ito, naiintindihan din nila na nagkasala sila kay Huang Feng noon. Talagang natuklasan ni Huang Feng na mayroong kakaiba dito. Kasabay nito, maraming tao ang nag-iisip sa kanilang mga puso. Hindi kaya ang Huang Feng na ito ay talagang tulad ng sinabi ni Meng Yaoer, isang eksperto. Gayunpaman, anuman ang mangyari, dahil hindi mali ang paghatol ni Huang Feng, sa oras na ito, natural na gustong makinig ng lahat sa kanyang mga utos. Pumunta ang isa sa inyo at ipaalam kay Meng Yaoer sa likod. Hilingin sa kanya na dalhin ang mga tao ng tahimik. Gusto tayong tambangan ng mga mabangis na hayop na ito, kaya gagawa tayo ng counter-ambush at palibutan sila. Hindi tumanggi si Huang Feng, at hindi rin niya kinukutsa ang mga nanlilibak sa kanya noon. Sa halip, seryoso niyang sabi, pupunta ako. Kaagad, may nagkusa na magboluntaryo. Sa oras na ito, sineseryoso din nila ang bagay na ito, hindi tulad ng dati na inakala nilang nagsasayang lang ng oras si Huang Feng. Tumango si Huang Feng. Mabilis na umatras ang taong iyon, saka tumakbo patungo sa likuran. Matapos tumakbo ng ilang distansya, bumangon siya sa hangin at mabilis na lumipad patungo kay Meng Yaoer at sa iba pa. Para sa mga natitirang tao, sinundan nila si Huang Feng at nagpatuloy sa pagbabantay sa lugar. Sa tingin mo ba gusto nila tayong tambangan? May nagtanong. Nararamdaman ko na baka sinusubukan nilang tambangan ang mga tao mula sa iba pang mga sekta. Gayunpaman, nagawa namin ito sa tamang oras. Nakita na ninyong lahat ang kalagayan ng ibang mga sekta. Wala pang masyadong nasawi at karamihan sa kanila ay umatras na.
Tiyak na alam ng mga mabangis na hayop na iyon na ang mga taong umaatres ay pupunta sa Heavenly Profound, sabi nila Huang Sek. Kaya't nagpasya silang maghintay dito ni Feng. Tumango ang lahat. Nadama nilang lahat na may katuturan ang mga salita ni Huang Feng. Nakita na nila ng sarili nilang mga mata ang sitwasyon sa kalsada. Malamang na ang mga mabangis na hayop na iyon ang may pananagutan dito. Ngayon, naghihintay pa rin dito ang mga mabangis na hayop para tambangan sila. Malinaw, gusto nilang patayin ang mga taong iyon. Ang mas nakakabahala ay ang mga mabangis na hayop na ito ay tumambanggan na sa labas ng Tianzuan Sect, ngunit ang Tianzuan Sect ay tila walang reaksyon. Nangangahulugan ito na ang sitwasyon sa Tianzuan Sect ay napakasama. Kabanata 1869. Iniisip ang nakakatakot na posibilidad na ito. Maliban kay Huang Feng, nanginginig ang puso ng lahat. Kailangang malaman ng isa na ang Heavenly Profound Sect ay ang numero 1 sekta sa human realm. Mayroong hindi mabilang na mga eksperto doon. Noong nakaraan, tuwing may malaking nangyari sa human realm, palaging ang Heavenly Profound Sect ang nagailigtas sa kanila. Masasabing hanggat naroon pa ang Heavenly Profound Sect, may pag-asa pa rin para sa maraming cultivator sa human realm. Bagamat hindi naman sila mga disipulo ng Heavenly Profound Sect, ang Heavenly Profound Sect ang kanilang huling espiritual na haligi. Gayunpaman, kung may nangyari sa Heavenly Profound Sect, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Dati, kapag nakita ng lahat ang bayan na pinapatay, at ang sekta ay nawasak, sila ay nalungkot, ngunit hindi sila nawala ng pag-asa dahil ang Heavenly Profound Sect ay nasa puso pa rin nila. Hanggat nandoon pa ang Heavenly Profound Sect, may pag-asa pa rin. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpasimangot sa lahat, at kahit na mag-alala. Napakaraming mabangis na hayop na nakahiga sa pagtambang sa labas ng Heavenly Profound Sect, ngunit ang Heavenly Profound Sect ay hindi lumabas para lipulin sila. Nangangahulugan ito na ang kasalukuyang sitwasyon ng Heavenly Profound Sect ay tiyak na hindi maganda. Ito ang tunay na ikinababahala ng lahat. Mahirap para sa kanila na isipin na kung may nangyari sa Heavenly Profound Sect, aling sekta, o sa halip, sino pa ang makapagliligtas sa mundo ng tao. Sa tingin ba ninyo ay magiging maayos ang Heavenly Profound Sect? May nag-aalalang tanong. Hindi naman dapat. Sinabi ng katabi niya, ang Heavenly Profound Sect ay ang numero 1 sekta sa mundo. Paano maaaring may mangyari dito? Gayunpaman, hindi napagtanto ng taong ito na nang sabihin niya ito, ang kanyang tono ay hindi masyadong sigurado, at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit, ang mga mabangis na hayop na ito, lahat ay tumingin muli sa mabangis na hayop sa di-kalayuan na may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, ang mga mabangis na hayop ay nakatayo o nakahiga, na parang ang lugar na ito ay ang daang libong bundok, ang kanilang tahanan. Walang nikititing na kaba o pag-aalala. Malinaw, alam na nila na ang Heavenly Profound Sect ay walang kakayahan na itaboy sila, o kahit napatayin sila. Huwag kang mag-alala, wala pa tayong alam. Maghintay hanggang sa makapasok tayo sa Heavenly Profound Sect. Sabi ni Huang Feng. Okay, tumango ang lahat. Matapos matuklasan ang pananambang, lahat ay nagkaroon ng higit na tiwala kay Huang Feng sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, natuklasan ni Huang Feng ang abnormalidad dito mula sa napakalayo na distansya. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang ordinaryong tao, ngunit ang tumpak na paghatol ni Huang Feng ay tama. Ito ay malinaw na tunay na kakayahan. Marahil, katulad talaga siya ng sinabi ni Meng Yaoer. Isa siyang nangungunang eksperto. Inaabangan ito ng lahat. Hindi nagtagal, dumating si Meng Yaoer at ang iba pa. Dahil may sumalubong sa kanila, tiyak na sinabi nila ang sitwasyon dito. Sa makatuwid, sa huling bahagi ng kalsada, si Meng Yaoer at ang iba pa ay tumatakbo tulad ni Huang Feng at ng iba pa noon. Bukod dito, lahat sila ay gamaan ang kanilang mga yapak. Kamusta ang sitwasyon? Lumapit si Meng Yaoer sa tabi ni Huang Feng at nagtanong sa mahinang boses. Sa katunayan, sa oras na ito, medyo masaya pa rin ang puso ni Meng Yaoer, dahil hindi mali ang paghatol ni Huang Feng. Dati, bagamat palagi niyang hinahangaan si Huang Feng at sinabi kung gaano kalakas si Huang Feng, dapat igalang ng lahat si Huang Feng at igalang ang kanyang desisyon. Gayunpaman, ang iba ay hindi naniniwala dito.
Naramdaman pa nila na ang mga salita ni Meng Yaoir ay maaaring dahil sa personal na damdamin. Gayunpaman, alam ni Meng Yaoir na ang sinabi niya ay totoo. Sa katunayan, mas malakas pa si Huang Feng kaysa sa sinabi niya. Dahil, hanggang ngayon, hindi pa niya nakikitang ginamit ni Huang Feng ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Sa makatuwid, kahit na sinabi ito ni Meng Yaoir ng maraming beses, ang iba ay hindi naniwala. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, kitang-kita na si Huang Feng ay talagang may pambihirang lakas. Kahit papaano, sa kanila, maliban kay Huang Feng, ang iba ay hindi nakatuklas ng mga pananambang na ito. Ipinakita rin ito na ang lakas ni Huang Feng ay mas mataas man lang kaysa sa kanila. Dahil, dito, talagang nakaramdam si Meng Yaoir ng isang pakiramdam ng kadakilaan. Nakaramdam pa siya ng pagmamalaki nang makita niya ang iba na nakatingin kay Huang Feng ng may paghanga at pagkataranta. Siyempre, hindi niya sasabihin sa iba ang tungkol dito. Hindi pa nila tayo na didiscover. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, medyo na-curious ako. Kung ang mga mabangis na hayop na ito ay nakahiga sa pagtambang dito, hindi ba mawawala ng silbi ang kanilang pananambang kung tayo ay direktang lumipad mula sa langit? Hindi nila gagawin. Umiling si Meng Yaoir at sinabing, nasa paanan na tayo ng bundok ng Heavenly Profound Sect. Kung aakyat pa tayo, mapupunta tayo sa protective array ng Heavenly Profound Sect. Kung walang lakas, walang paraan para lumipad doon. Kahit papaano, karamihan sa atin ay hindi maaaring magpatuloy sa paglipad at maaari lamang umakyat sa bundok na naglalakad. Itinuturing ngayon ni Meng Yaoir si Huang Feng bilang isang bagong umusbong na eksperto na nasa closed-door cultivation. Sa makatuwid, hindi siya nagulat na hindi alam ni Huang Feng ang pangunahing sitwasyon ng Heavenly Profound Sect. Sa halip, matyaga siyang nagpaliwanag sa kanya. Kaya ganyan, biglang naintindihan ni Huang Feng. Sa isang nobela, narinig din niya ang ilang magagandang hanay. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito ang Heavenly Profound Sect. Mukhang hindi naman masama ang lakas ng Heavenly Profound Sect. Kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Meng Yaoir. Hindi pa nagsasalita si Huang Feng sa paglalakbay, kaya kailangang gumawa ng sariling desisyon si Meng Yaoir. Gayunpaman, ngayong nagsalita na si Huang Feng, sinasadyang ibinaba ni Meng Yaoir ang kanyang posisyon at nakinig sa ayos ni Huang Feng. Hindi niya naramdaman na may mali dito. Sa halip, nadama niya na ito ay makatwiran. Hindi rin naramdaman ni Huang Feng na may mali. Direkta niyang sinabi, pagkatapos nating umakyat sa bundok, tiyak na kakalabanin natin ang mga nagngangalit na hayop. Ngayon, dapat nating kunin ang pagkakataong ito para patayin ang ilan sa kanila. Hindi naman masama, at saka, hindi pa nila tayo nadidiscover. Paano ba naman ito, dadalhin mo ang mga tao sa kabila at palibutan natin sila? Tapos, maglulunsad tayo ng biglaang pag-atake. Dapat maganda ang epekto. Naramdaman lang ni Huang Feng na kahit na ang ilan sa mga nagngangalit na hayop sa harap nila ay medyo malakas, wala ni isa sa kanila ang kasing lakas ng nasa anyong tao. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Huang Feng. Sa pagharap sa mga nagngangalit na hayop, si Huang Feng ay lubos na kumpiyansa. Panipi, okay, dadalhin ko ang mga tao. Tumango si Meng Yaoir. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay ang mga disipulo ng iba't ibang sekta sa human domain sa ilalim ng pagsasaayos ni Huang Feng at Meng Yaoir, dahan-daang nakumpleto ang pagkubkob ng mga nagngangalit na hayop. Ang mga nagngangalit na hayop na iyon ay maaaring medyo maluwag dahil ang paglalakbay ay masyadong maayos. Hindi nila napansin si Huang Feng at ang iba pa sa paligid. Hanggang sa nakumpleto ni Huang Feng at ng iba pa ang pagkubkob, ang mga nagngangalit na hayop na iyon ay walang napansin na kakaiba. Kabanata 1870, si Huang Feng ay tumitingin sa sitwasyon sa paligid niya. Nang makita niyang nasa posisyon na ang lahat at natapos na ang pagkubkob sa mabangis na mga hayop, lumukso siya at siya ang unang naglunsad ng pag-atake sa mga mabangis na hayop. Mabilis at matindi ang mga galaw ni Huang Feng. Ang mala-wave na micro-step sa ilalim ng kanyang mga paa ay na-activate ng sukdulan. Sa isang kisap mata, nakarating na siya sa gitna ng mga mabangis na hayop. Sa oras na ito, ang mga mabangis na hayop na iyon ay ngayon lamang natuklasan na ang sitwasyon sa kanilang paligid ay kakaiba. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng dragon sa buong mundo. Ang mga kamao ni Huang Feng ay tila napuno ng ginto.
Ganap na ginto ang mga ito habang sinuntok niya ang isang mabangis na hayop sa tabi niya. Oh! Napasigaw ang mabangis na hayop habang lumipad palabas ang katawan nito. Nang lumapag ito sa lupa, hindi na ito humihinga. Direktang nakapasok ang katawan nito, at lumitaw ang isang malaking butas. Isang suntok lang ang ginamit ni Huang Feng para patayin ang isang mabangis na hayop na ang lakas ay katumbas man lang ng Gold Core Stage. Ang mga disipulo ng iba't ibang sekta sa human realm na nanunood ng eksenang ito ay lahat ay kumaibot ang mga talukap. Masyadong mabilis ang mga galaw ni Huang Feng ngayon. Sumenyas lang siya sa mga tao at tumalon na siya. Pagkatapos noon, diretso lang niyang pinatay ang mabangis na hayop sa isang suntok. Sa oras na ito, ang mga disipulo ng ibang mga sekta ay kalalabas lamang sa kanilang mga pinagtataguan. F***, sobrang fierce. May isang tao na hindi maiwasang magmura. Papatayin agad. Ang lakas ng mabangis na hayop na iyon, kahit anong tingin ko, ay hindi mahina. Pakiramdam ko ay mas malakas ang aura nito kaysa sa akin. Ang lakas man lang ng Gold Core Stage, diba? Napatay talaga ito sa isang iglap. Panipi, sino itong Huang Feng? Paano siya magiging napakalakas? Nagulat ang lahat habang masiglang nag-uusap. Dati, bagamat laging sinasabi ni Meng Yaoir na napakalakas ni Huang Feng, lahat ay hindi naniniwala dito. Ang pangunahing dahilan ay hindi kumilos si Huang Feng. Bukod dito, napakabata pa niya. Naisip ng lahat na gaano man kalakas si Huang Feng, hindi siya maaaring maging ganoon kalakas. Hanggang sa dati, nang tama ang paghusga ni Huang Feng na talagang mayroong ambush dito, medyo nagbago ang impresyon ng lahat sa kanya. Gayunpaman, naramdaman lang nila na medyo makapangyarihan si Huang Feng. Kung gaano siya kalakas, walang nakakaalam. Pagkatapos ng lahat, hindi direktang kumilos si Huang Feng. Maraming tao ang nadama na kahit na si Huang Feng ay makapangyarihan, tinatansya na siya ay halos kapareho ni Meng Yaoir, o mas masahol pa. Pagkatapos ng lahat, si Meng Yaoir ay isang batang talento sa nakababatang henerasyon. Napakahusay na maabot ang yugto ng Gold Core sa edad na ito. Gayunpaman, nang makita ang eksena ngayon, malinaw na naunawaan ng lahat na mali sila noon. Masyado silang mali. Masyado nilang minamaliit si Huang Feng. Ang lakas ni Huang Feng ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Iyon ay isang mabangis na hayop na halos nasa yugto ng Gold Core. Bago pa ito makapag-react, napatay ito ng suntok ni Huang Feng. Ito ay masyadong malakas, hindi ba? Maging ang mga sect leader at elder ng kanilang mga sekta ay mahihirapang pumatay ng isang Golden Core Stage expert sa loob ng ilang segundo. Hindi kaya ang batang Huang Feng ay mas malakas kaysa sa kanilang mga nakatatanda at pinuno? Paano ito naging posible? Ang lahat ay likas na nagpahayag na hindi sila naniniwala dito. Gayunpaman, ang mga katotohanan sa harap nila ay patuloy na nagpapaalala sa kanila na ang ayaw nilang paniwalaan ay malamang na totoo. Nang makita ni Meng Yaoir ang eksenang ito, nagliwanag din ang kanyang mga mata. Bagamat alam niyang napakalakas ni Huang Feng, palagi niyang nararamdaman na hindi ginamit ni Huang Feng ang kanyang buong lakas. Kahit na noong nakikipaglaban siya sa mabangis na hayop sa anyo ng tao, nagpipigil pa rin si Huang Feng. Sa makatuwid, si Meng Yao ay masyadong interesado kung gaano kalakas si Huang Feng. Ngayong nakita na niya ang eksena, muli niyang itinaas ang kanyang kalmado kay Huang Feng. Ang lakas na ito ay talagang hindi mas mababa sa kanyang Panginoon. Naramdaman pa ni Meng Yaoir na kahit sa buong mundo ng tao, hindi marami ang makakapantay kay Huang Feng. Hindi niya alam kung pinipigilan pa rin ni Huang Feng ang kanyang lakas. Kung hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, kung gayon gaano katikat ang tunay na lakas ni Huang Feng. Sinabi ko na siya ay napakalakas. Sabi ni Meng Yaoir sa kanyang sarili, na may kung anong pagmamalaki sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung ang pangungusap na ito ay para sa iba o para sa kanyang sarili. Gayunpaman, si Meng Yaoir ay malinaw na hindi nawala sa kanyang isip. Alam niya kung ano ang pinakamahalagang bagay ngayon. Sa makatuwid, matapos makita ang kamao ni Huang Feng, malakas niyang sinabi, huwag kang matigilan. Sabay-sabay tayong patayin ang mabangis na mga hayop na ito. Maghayganti sa mga namatay. Panipi, nang marinig ng lahat ang sigaw ni Meng Yaoir, nag-react din sila. Oo, hindi ngayon ang oras para mabigla. Nakikipag-away sila ngayon sa mga mabangis na hayop.
Iniisip ang kanilang mga kapwa at disipulo na pinatay ng mabangis na mga hayop sa daang libong bundok. Iniisip ang mga taga-nayon na pinatay. Iniisip ang kanilang sariling nawasak na sekta. Naramdaman ng lahat na may apoy na nagninanga sa kanilang mga puso. Patayin! Sunod-sunod na sumigaw ang lahat at sumugod patungo sa mabangis na mga hayop. Inilabas nila ang lahat ng mahiwagang sandata sa kanilang mga kamay at gumamit ng lahat ng uri ng galaw. Sa oras na ito, hindi ito ang oras para magtago, ito ang oras para maghayganti. Hindi pinansin ni Huang Feng ang mga pagbabago sa puso ng mga taong nasa likod niya. Pagkatapos niyang patayin ang isang mabangis na hayop, lumipat siya sa isa pa. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napatay ang lahat ng mabangis na hayop sa harapan niya. Ang mga nakapaligid na ferocious beasts ay tila natakot sa biglaang sitwasyong ito noong una, at saka lamang sila nag-react. Gayunpaman, sa oras na ito, napatay na ni Huang Feng ang tatlong mabangis na hayop na parang bagyo. Umuungol. Nagsimulang umungol sa galit ang mabangis na hayop ng lahat. Tiningnan nila si Huang Feng na may mga mata na puno ng pagpatay na layunin. Pagkatapos nito, lahat sila ay sumugod patungo kay Huang Feng. Si Huang Feng ay biglang nilubog ng agos ng mabangis na mga hayop. Nakita ni Meng Yaoer ang eksenang ito sa labas at medyo nabalisa. Bagamat napakalakas ng lakas ni Huang Feng at nagtiwala siya kay Huang Feng, sa parehong oras, na kinubkob ng napakaraming mabangis na hayop, hindi maiwasan ni Meng Yaoer na mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Huang Feng. Sa makatuwid, pinamunuan niya ang iba na salakayin ang mga mabangis na hayop ng mas mabangis. Ang iba ay tila nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Huang Feng. Nang makitang napapalibutan si Huang Feng, labis silang nabalisa. Gayunpaman, si Huang Feng, na napapalibutan ng mabangis na mga hayop, ay hindi kasing delikado ng mga tao sa labas na nag-aalala. Ang kahangahangang pamamaraan ng paggalaw ng wave-like subtle steps ay nagbigay daan sa kanya na umiwas ng mabilis sa pagkubkob ng maraming mabangis na hayop. Ang mga mabangis na hayop na ito ay higit pa sa mabangis, ngunit tila kulang sila sa mga tuntunin ng liksi. Bilang karagdagan, may mga mabangis na hayop sa paligid, na naging dahilan upang maging mas maliksi ang mga mabangis na hayop na iyon, ngunit hindi nila maibigay ang kanilang buong lakas. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay iba. Ang kanyang mala-wave na subtle steps ay nangangailangan lamang ng kaunting espasyo upang maging epektibo. Kaya naman, kahit na tila nasa panganib siya, sa totoo lang, ligtas na siya. Napanatili pa niya ang sapat na kabagsikan upang harapin ang mga mabangis na hayop. Dahil dito, nakita ng mga tao sa labas na ang mga mabangis na hayop na nagtipon sa isang grupo ay pinalipad ng isa-isa. Ang mga mabangis na hayop na ito na binugbog ni Huang Feng ay malubhang. Nasugatan, at mas malala, sila ay namatay sa lugar.